Si Takameya ay isang karakter sa background na hindi alam na mayroon siyang kapangyarihan ng isang Diyos sa loob niya. Gayunpaman, nang malaman ito ng pinakamalakas na mangkukulam sa paaralan, na humaling siya sa kanya at gagawin ang lahat para protektahan siya. Nagsimula ang kwento sa pagsakay ni Takameya ng bus papuntang paaralan nang biglang dumaan sa kanya ang isang hukbo ng mga babae upang salubungin ang pinakamayaman at pinakasikat na babae sa kanilang paaralan, si Kagari, habang siya ay sumasakay sa parehong bus. Sa paaralan, umupo si Takameya sa tabi ni Kagari ngunit nagreklamo tungkol sa kung gaano siya kalungkot dahil sa mga nakakainis niyang tagahanga na patuloy na pumupuri sa kanya. Pagkatapos ng klase, lumabas siya ng kanyang silid-aralan upang alisan ng laman ang basurahan bago umuwi. Habang nasa daan, nakakita siya ng isang kakaibang manika ng kuneho na nakalabas ang tainga nito mula sa basurahan at kinuha ito, para lamang makakita ng isang kakaibang mensahe na nagbabala sa kanya tungkol sa mga bumabagsak na gusali ng paaralan. Bigla, bumagsak ang napakalaking tore ng orasan ng paaralan sa ibabaw niya. Nang magising si Takameya, nadatnan niya si Kagari na karga-karga siya habang lumulutang ito sa ere sakay ng isang mahiwagang wallis na nakadamit na parang masamang mangkukulam. Sinubukan niyang manatiling kalmado noong una, ngunit nang makita niya ang pinsala sa bakuran, nawala ang kanyang gana. Nang sandaling iyon, dalawang nakabaluti na kuneho na kabalyero ang biglang sumulpat mula sa kung saan at inatake sila. Inihagis ni Kagari si Takameya palayo, sinunog ang mga kuneho gamit ang mahiwagang apoy, at naabutan siya bago pa man siya bumagsak sa lupa. Di nagtagal, nakabawi ang mga kuneho at muling sumugod sa kanila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, inilagay ni Kagari si Takameya sa likuran niya at inatake sila gamit ang maraming bola ng apoy, na pareho nilang iniwasan. Habang nagpapatuloy ang labanan, isang misteryosong babae ang nagpakita mula sa isang sulok sa likuran nila at sinabihan si Takameya na magkita sila roon, sinasabing ligtas na. Gayunpaman, sa sandaling makarating doon si Takameya, isang hukbo ng mga kuneho na kabalyero ang pumaligid sa kanya, pinilit siyang mapaluhod, at inihanda ang isa sa kanila na hiwain ang ulo. Sa halip na mataranta, kinumbinsi ni Takameya ang sarili na nananaginip talaga siya at nanatiling kalmado. Mabuti na lang at bago siya mapaslang, sinunog silang lahat ni Kagari at pinagalitan dahil sa pag-alis niya. Hindi naapektuhan, sinabihan siya ni Takameya na huwag siyang mag-alala dahil panaginip lang ito. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Kagari na ang pagprotekta sa kanya ang misyon ng kanyang buhay, binatikos siya ni Takameya dahil sa biglaang pagmamalasakit sa isang talunang tulad niya. Habang siya ay nagmamadaling lumabas, napansin niya ang isang kunhong kabalyero na sumusugod kay Kagari mula sa likuran gamit ang isang malaking martilyo, kaya't hinarang niya ang kanyang sarili sa daan, tinanggap ang tama, at nawalan ng malay. Pagkatapos, nakabawi ang iba pang mga kuneho, ngunit habang papalapit sila sa dalawa, hinawakan ni Kagari si Takameya, inihiga ang kanyang ulo sa mga natural na unan sa katawan nito, at pinasingaw ang buong hukbo gamit ang mahika ng apoy na inferno. Kinabukasan, nagising si Takameya sa pribadong silid ni Kagari sa paaralan at nagsimulang mataranta nang maalala niya ang nangyari noong nakaraang araw. Habang patuloy niyang sinasabi sa sarili na malamang nananaginip siya, tiniyak sa kanya ni Kagari na hindi siya nananaginip at nangakong sasabihin sa kanya ang lahat sa ibang araw dahil kailangan na nilang umuwi. Habang nasa daan, sinabi ni Kagari kay Takameya na siya ang kanyang master at misyon niya sa buhay na protektahan siya. Dahil sa pagkalito, tahimik na sumama si Takameya sa kanya. Kinabukasan, naglakad si Kagari papuntang paaralan kasama si Takameya at nauwi sa pang-aasar sa kanyang mga superfans. Habang recess, nagsama-sama sila kay Takameya na nagbanta na bugbugin siya dahil sa pagnanakaw sa kanila ng kanilang reyna, ngunit bago iyon nangyari, iniligtas siya ni Kagari at nagbanta na susunugan ang sinumang magtatangkang manakit sa kanya. Nang gabing iyon, habang pabalik sa klase, napadaan siya sa bakuran na may gumuhong tore ng orasan kanina at napansin niyang bumalik na ito sa normal na parang walang nangyari. Habang nagtataka siya kung bakit, ang misteryosong babae mula kanina, si Koraishi, ay nagpakita sa malapit at sinabi sa kanya na ito ay sanhi ng mahika ng ilusyon. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya, nagpakilala bilang isang mangkukulam na nakatalagang hulihin siya, at sinubukang hawakan siya gamit ang kanyang mga pakpak. Sa sandaling iyon, nagpakita si Kagari at iniligtas si Takameya mula sa kanyang pagkakahawak.
Pagkatapos, tinawag ni Koraishi ang kanyang buong hukbo ng mga kuneho na nakabaluti, pinalibutan sila, at inatake sina Kagari at Takameya. Pagkatapos ng pag-atake, iminulat ni Takameya ang kanyang mga mata at nakita si Kagari na natusok ang buong katawan nito gamit ang iba't ibang kutsilyo habang siya ay hindi nasaktan. Gayunpaman, sinuri siya ni Kagari upang matiyak na hindi siya nasaktan. Ikinagalit ito ni Takameya habang tinatanong niya kung bakit iniisip pa rin ito ang kanyang kaligtasan kahit na malapit na itong masawi. Gayunpaman, nang patuloy siyang sinusuri ni Kagari, napagtanto ni Takameya na ang galit at pagiging talunan nito ang siyang unang nagpasakit sa kanya. Kaya, kumalma siya at nagpas siyang magtiwala sa kanya mula noon. Dahil dito, pinapikit ni Kagari si Takameya. Pagkatapos ay ginawa niyang apoy ang buong katawan niya, na nagpagaling sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang lahat ng mga kuneho na kabalyero na nakapalibot sa kanila sa isang napakalaking pagsabog. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Koraishi upang tapusin siya, ngunit sa kasamaang palad, agad na naramdaman ni Koraishi ang panganib at tumakbo palayo. Gayunpaman, kinabukasan sa paaralan, lumipat si Koraishi at apat na iba pang mangkukulam sa paaralan ni Takameya at Kagari, na nag-iwan sa kanila na gulat na gulat. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalakad si Takameya papunta sa paaralan, labis siyang nag-alala na hindi pa rin sinasabi sa kanya ni Kagari kung bakit siya tina-target or kung bakit patuloy siyang pinoprotektahan nito. Kaya, nagpa siya siyang makakuha ng mga sagot sa susunod nilang pagkikita. Ilang sandali pa, nang makarating siya sa kanyang silid-aralan, natagpuan niya ang buong lugar na nilalamon ng apoy at nakita si Kagari na nakatayo sa harap ni Koraishi at tatlo pang mangkukulam na nakatali. Pagkatapos ng isang maikling pagkataranta, humingi siya ng paliwanag mula kay Kagari, ngunit sinabi nitong ang mga manggugulo lamang ang kanyang kinakaharap at binanggit na isa sa kanila ang nakatakas, na nag-iwan kay Takameya na may natatalong buntong hininga. Di nagtagal, napansin ni Takameya na nahihirapang magsalita si Koraishi dahil sa busel sa kanyang bibig, kaya sinabihan niya si Kagari na tanggalin ito. Nang magawa niya ito, agad na sinimulang pagsabihan ni Koraishi si Kagari dahil sa pag-atake sa kanila habang sila ay mapayapang nagbibiyahe araw-araw, pagkatapos ay binastos si Takameya dahil sa hindi sapat na pagdidisiplina sa kanyang kasintahan. Dahil sa kahihiyan, itinuwid siya ni Takameya, sinabi sa kanya na sila ni Kagari ay magkaklase lamang. Pagkatapos, lumapit siya at tinanong si Koraishi kung bakit sila umaatake. Dito, napagtanto ni Koraishi na si Kagari, na tinatawag niyang mangkukulam sa workshop, ay hindi pa nagsasabi sa kanya. Kaya, sinabi niya sa kanya na interesado lamang sila na makuha ang puting bagay sa loob niya. Habang natataranta si Takameya, biglang ipinaalala ni Koraishi kay Kagari na mayroon pang isang mangkukulam na natitira para hulihin dahil 5 sila sa kabuuan. Bago pa man makasagot si Kagari, isang itim at malagkit na substansya ang tumagos sa kisame sa itaas mismo ni Takameya. Sa loob ng ilang segundo, ang huling mangkukulam, si Mei, ay unti-unting lumabas sa substansya, hinawakan si Takameya, pinalaya ang iba pang mga mangkukulam, at unti-unting tumakbo sa sahig kasama niya, naiwan si Kagari. Hindi nagtagal, sinira ni Kagari ang sahig sa ilalim nila gamit ang mahika ng apoy. Matapos talunin ang natitirang apat, at dahan-daang lumapit kay Mei. Nang maramdaman ang panganib, inilagay ni Mei ang kanyang alagang lobo ng mapanganib malapit sa leeg ni Takameya at nagbanta na kakagayte nito ang ulo nito kung hindi atras si Kagari. Hindi natitinag, lumapit pa rin si Kagari sa kanya, dahan-daang nagdesisyon kung paano niya iihawin ng buhay si Mei. Ngunit, upang ipakita sa kanya na seryoso siya, ipinakagat ni Mei sa kanyang lobo ang leeg ni Takameya. Sa sandaling iyon, kinuha ni Kagari ang pinsala ni Takameya at agad na pinasabog si Mei ng purong apoy, na pumihil kay Takameya mula sa kanyang mga kamay. Matapos gumaling mula sa pag-atake, napansin ni Mei na may parehong pinsala si Kagari gaya ni Takameya. Habang nagtataka siya kung bakit, nakita niya si Kagari na naghahanda ng isa pang spell at agad na umatras kasama ang apat pa. Kalaunan, nagising si Takameya sa silid ni Kagari at nakitang wala na ang sugat nito sa leeg at napagtanto na si Kagari, na nakaupo malapit sa kanya, ay nakasuot ng bandana. Nalilito, tinanong niya ito kung bakit nakasuot ito ng bandana,
ngunit hindi pinansin ni Kagari ang tanong at sinabi kay Takameya na kailangan nilang sirain ang taong nasa likod ng lahat ng pag-atake upang pigilan ang mga mangkukulam tulad ni Koraishi sa pangangaso sa kanya. Gayunpaman, patuloy siyang nagkukwento upang malaman kung sino ang utak. Habang ginagawa niya ito, pinag-isipang muli ni Takameya ang lahat, sinabi sa kanya na hindi na niya kayang panuurin siyang masaktan para sa kanyang kapakanan, at hiniling sa kanya na turuan siya ng mahika, ngunit tumanggi si Kagari na tumugon. Kinabukasan, nakipagkita si Takameya kay Kagari, na nagplanong dalhin siya sa isang lugar, at naglakad-lakad sa mga kalye kasama niya sa isang nakakahiyang katahimikan. Ilang minuto ang lumipas, tinanong niya siya kung saan niya siya dadalhin, ngunit sinabihan siya ni Kagari na maging matyaga at nangakong ipapaliwanag ang lahat sa kanya habang naglalakad sila papunta sa lugar. Habang inaakay niya siya sa isang kainahinalang eskinita, tinanong ni Kagari si Takameya kung naaalala niya si Koraishi na tinawag siyang mangkukulam sa workshop noong kanilang pagkikita. Nang kumpirmahin ni Takameya na narinig niya iyon, sinabi sa kanya ni Kagari na mayroong mga mangkukulam at nahahati sila sa dalawang pangunahing uri. Ang mga mangkukulam sa workshop na tulad niya, na nagtatayo ng mga pagawaan sa mga lugar kung saan nakatira ang mga tao upang bantayan ang mahika doon at tiyaking hindi ito ginagamit para sa kasamaan. Tungkol naman sa pangalawang uri, ang mga mangkukulam sa tore tulad ni Koraishi, ipinakilala sila ni Kagari bilang masasamang mangkukulam na gumagamit ng mahika para sa pagkamakasarili at kaguluhan, at pagkatapos ay idinagdag na kung mahuhuli nila si Takameya, ang mundong alam nila ay matatapos na. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, dumating sina Kagari at Takameya sa workshop ni Kagari, na mukhang isang karaniwang kainan, at umupo upang umorder ng ilang mga pangmeryenda. Tiningnan ni Takameya ang menu, ngunit dahil ang mga salita doon ay mukhang mga spell, umorder siya ng parfait diretso mula sa isang horror movie at sinimulan itong obserbahan ng ihain ito ng katulong. Di nagtagal, isang katulong na may malalaking aset na kapantay ni Ivana ang biglang sumugod patungo sa kanilang mesa ng walang dahilan at natisod sa parfait ni Takameya, na aksidenteng nagyelo ito gamit ang lakas ng kanyang mga aset. Habang sinusubukan ni Takameya na alamin kung ano ang nangyari, ang katulong ay nagsimulang maglakad ng mabilis sa bilis ng liwanag sa loob ng ilang segundo, ngunit nang mapansin niya kung gaano kagalit si Kagari sa kanya, agad siyang humingi ng tawad at umalis. Di nagtagal, dinala ni Kagari si Takameya sa mall para mamili. Habang abala siya sa pagpili ng mga damit, napansin ni Takameya ang isang nawawalang batang babae na umiiyak para sa kanyang ina at bahagyang ngumiti nang makita niya ang isang blonde na babae na tinatapik siya. Di nagtagal, tumayo ang babae at tinitigan siya ng may pagtataka, na agad na ikinabalise ni Takameya. Nang mahiyain niyang tanungin siya kung ano ang problema, tiningnan ng babae ang isang wanted poster, napagtanto na siya ang hinahanap niya, at sinampal ang kawawang babae palayo sa kanya. Habang sinusubukan ni Takameya na alamin kung ano ang nangyayari, ang babae ay nag-transform bilang isang tower witch na may hawak na chainsaw at inihagis si Takameya sa lupa. Habang tatapusin na sana niya ito, nalaman ni Kagari ang nangyayari, ngunit nang sandaling iyon, dumating ang dalawa pang tower witch at agad na nagpalit ng anyo sa kanilang tunay na anyo upang pigilan si Kagari sa pagsadyap kay Takameya. Sa galit, pinalibutan ni Kagari ang kanyang sarili sa isang nagliliyab na apoy, na nagpatalsik sa tatlong mangkukulam. Pagkatapos ay nakarating siya sa harap ni Takameya at ng batang babae nang mapansin niya ang unang mangkukulam na sinusubukang paputukan sila at dinapensahan ang lahat ng bala gamit ang kanyang balabal. Nang maubusan ng bala ang mangkukulam, sinubukan niyang kunin muli ang kanyang chainsaw, ngunit nang mapagtanto niya na ginawa itong masyadong mainit ni Kagari para hawakan, pinaputukan siya at ang kanyang mga kasamahan gamit ang isang bala ng apoy at pinilit silang umatras. Pagkatapos, ibinalik ni Takameya at Kagari ang batang babae sa kanyang ina at umuwi, na walang kamalayan na sinusundan sila. Sa daan, sa wakas ay napagtanto ni Kagari na masyadong mahina si Takameya para mabuhay ng mag-isa, kaya nagpasya siyang turuan siya ng mahika hanggang sa matalo nila ang mastermind. Nang marinig ito, tinanong ni Takameya si Kagari kung bakit hindi siya tinatakpan ng mga mangkukulam sa workshop sa isang lugar para protektahan ang mundo. Gayunpaman, sa halip na tumugon, mapaglarong tinapik ni Kagari ang kanyang ulo, sinabihan siyang tumigil sa pag-aalala tungkol sa mga bagay na tulad nito, at dinala siya sa opisina ng chairman ng board sa kanyang workshop, na, kakaiba,
ay ang kanilang paaralan. Doon, nakilala nila ang chairman ng board, isang napakalakas na mangkukulam na nagngangalang Kazani, na nagalit kay Kagari dahil sa pagsira sa sahig ng gusali noong nakaraang araw, at nagbanta na parurusahan si Kagari. Habang sinusubukan ni Takameya na gumanap bilang knight in shining armor, ipinakilala ni Kazani ang kanyang sarili bilang anak ni Kagari, at tinanggap siya sa workshop ng mga mangkukulam, na nag-iwan sa kanya ng gulat. Pagkalipas ng ilang araw, habang papunta sila sa paaralan, hinamon ni Koraishi at ng kanyang mga kasamahan sina Kagari at Takameya sa isang away, ngunit sa kanilang pagkagulat, pinaputukan muli sila ni Kagari ng isang pagsabog, at nagpatuloy sa paggalaw. Pagdating nila sa paaralan, tinanong ni Kagari si Takameya, habang hindi pinapansin ang galit niyang mga superfans, kung may natutunan ba siya sa maikling labanan kanina, ngunit sinabi ni Takameya na wala. Ilang sandali pa, habang nasa gym class sila, sina Takameya at Kagari ay nagpares sa paglalaro ng doubles tennis. Sa una, tumutol si Takameya, ngunit nang sabihin sa kanya ni Kagari na bahagi rin ito ng kanyang pagsasanay, pumayag siya sa huli at nabigo ng malungkot sa kanilang unang pagsubok. Dahil naawa sa kanya, binuhat siya ni Kagari, idiniin ang malambot niyang aset sa kanyang likod, at sinubukang turuan siyang maglaro ng tennis, ngunit sa kasamaang palad, hindi makapag-concentrate si Takameya. Pagkalipas ng ilang oras, pagkatapos ng klase, sumakay si Kagari sa bus kasama si Takameya para makauwi. Habang nasa daan, habang ipinapaliwanag niya kay Takameya na ang kanilang paaralan ay isang prestihiyosong paaralan ng mga mangkukulam, napansin ni Kagari ang isang kakaibang nangyayari sa overhead next stop reader ng bus, at agad na tumayo upang tingnan ang likod ng bus. Doon, nakita niya ang dalawang kaina-hinalang figure, at agad na itinulak ang ulo ni Takameya paatras nang mapagtanto niyang walang nagmamaneho ng bus. Nang sandaling iyon, ang mga kaina-hinalang figure, na nagkataong isang makapangyarihang mangkukulam na nagngangalang Krona, kasama ang kanyang mukhang buwaya na butler, ay tumayo mula sa likurang upuan, naglakad patungo sa kanila, at habang dahan-daang ginagawang kakaiba at kumikinang na ilusyon sa ilalim ng tubig ang buong bus, ay nagpakilala. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, sinubukan silang atakihin ni Kagari, ngunit bago pa man siya gumalaw ng 1 pulgada, pinindot ni Krona ang isang aparato at pinalamig ang kanyang buong katawan sa lugar. Medyo nalito si Takameya at humingi ng paliwanag. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Krona na pinalamig niya si Kagari gamit ang kumikinang na asul na tubig sa likuran niya upang hindi siya lumaban, at pinindot muli ang aparato, umaasang papasabugan si Kagari ng pira-piraso. Nang nanatiling buo ang katawan ni Kagari, lumapit si Takameya sa harap niya at nagmakaawa kay Krona na kunin na lang siya. Humanga sa katapangan ni Takameya, sinabi ni Krona kay Takameya na si Kagari ay kasalukuyang walang talo, at pagkatapos ay inatake niya si Takameya sa tiyan para lang subukan ang isang teorya na mayroon siya. Habang umuungal sa sakit si Takameya, tinanong niya ito kung talagang nararamdaman ba niya ang sakit, at sa puntong iyon, sinuri ni Takameya ang kanyang katawan para sa tusok, para lamang mapagtanto na wala na ito roon. Habang nagtataka siya kung bakit, si Kagari, na nasa likuran niya, ay biglang natamba, at habang sumusugod si Takameya para suriin siya, nakita niya itong dumudugo sa parehong punto kung saan siya inatake. Dito, kinumpirma ni Krona ang kanyang teorya at ipinaliwanag kay Takameya na ang teorya ng paglilipat ng pinsala ay kasalukuyang nakakaapekto sa kanilang dalawa, na nangangahulugang ang anumang pinsalang natamo ni Takameya ay dudulot sa katawan ni Kagari. Gayunpaman, inutusan ni Krona ang kanyang buwaya na hawakan si Takameya at sinabi sa kanya na ang kapangyarihan ay gumagana lamang kapag pareho silang pisikal na magkalapit. Kasunod nito, ipinaliwanag niya na matagal nang ginamit ni Kagari ang kapangyarihang ito matapos makipagkontrata sa kanya upang hiramin ang kapangyarihan nito, na nagbigay daan sa kanya bilang isang walang talong mangkukulam, at sumumpa siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan ito. Ngayong si Kagari ay isang imbaka ng kasawian, kumuha si Krona ng isang maliit, bilog, at malademonyong tableta at sinabihan si Takameya na lunukan ito upang mailabas niya ang kanyang kapangyarihan at gamitin ito upang pagalingin si Kagari. Nang magalang na tumanggi si Takameya, inilagay ito ni Krona sa kanyang bibig at yumuko upang halikan siya.
Sa sandaling iyon, itinulak ni Kagari si Crow na palayo gamit ang berdeng apoy, bumagsak sa mga bisig ni Takameya pagkatapos, at habang ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng kumikinang na berdeng marka, sinabihan si Takameya na ipikit ang kanyang mga mata upang hindi niya makita kung ano ang malapit na niyang maging. Nang magawa ito ni Takameya, nag-transform si Kagari bilang isang mabangis na halimaw na may berdeng kumikinang na buhok at inatake si Krona sa katawan gamit ang kanyang parang krus na sandata. Sa kabila ng sakit, medyo natuwa si Krona na sa wakas ay nakita na niya si Kagari sa anyong iyon, na tinawag niyang Walpurgis Night, ngunit dahil naubusan na siya ng mahiwagang kapangyarihan, umatras muna siya. Di nagtagal, nakarating sina Takameya at Kagari sa susunod na hintuan ng boss, at agad na isinugod ni Takameya si Kagari sa isang kalapit na klinika para sa paggamot. Ilang sandali pa, habang natutulog at nagpapagaling siya, napansin ni Takameya ang tableta ni Krona sa kanyang bulsa, ngunit sa halip na inumin ito, itinago niya ito sa kanyang drawer pag-uwi niya. Kinabukasan, nagbihis si Takameya na parang isang mangkukulam mula sa Harry Potter, tulad niya, at dinala siya sa gym ng paaralan upang simulan ang kanilang unang tunay na aralin sa mahika. Para sa kanyang unang aralin, umatras si Kagari ng ilang hakbang, pagkatapos ay sinabihan siyang tumakbo patungo sa kanya at tumalon ng mataas hanggat maaari. Nang gawin ito ni Takameya, tumalon siya ng napakataas kaya nawalan siya ng kontrol at natamba. Matapos siyang mahuli, tinanong ni Kagari kung naiintindihan niya ang sinusubukan niyang ituro sa kanya. Nang tumanggi si Takameya, pinahawak niya ito sa kanya sa parehong paraan ng paghawak niya sa kanya kanina, pagkatapos ay tinanong kung mabigat ba ang pakiramdam niya. Nang mapagtanto kung gaano siya kagaan, nagsimulang matarante si Takameya, ngunit pinatahimik siya ni Kagari at sinabi sa kanya na dahil ito sa roba na kanilang suot. Gayunpaman, tinawag niya ang mahiwagang wallis na nakaimbak sa loob ng kanyang roba, ipinaliwanag na laging naroon ito para sa kanilang kaiganhawahan, at hinimok si Takameya na subukang tawagin ang kanyang wallis. Nang malinaw na nabigo si Takameya, naubusan sila ng libreng oras para magsanay sa gym habang dumagsa ang mga estudyante para sa pagsasanay. Agad na natarante si Takameya, natatakot na baka mabunyag sila, ngunit sinabihan siya ni Kagari na huwag mag-alala dahil ang mga charm ng kanilang mga roba ay magtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan, at pagkatapos ay umalis ng gym kasama niya. Palabas na sila ng paaralan, biglang sinunggaban ni Kagari si Takameya at lumipad paikot sa lungsod kasama niya para sa pang-araw-araw nitong pagpapatrolya gamit ang kanyang mahiwagang wallis. Pagkatapos ng 2 oras na paglipad sa lungsod, ang dalawa ay pamwesto sa isang lugar na walang kaparikan upang tamasahin ang paglubog ng araw, at nakatulog si Takameya. Ilang sandali pa, nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili kasama si Kagari na lumulutang pabalik sa paaralan at ginawa ang kanyang makakaya upang tamasahin ang natitirang bahagi ng kanilang paglipad. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang babae mula sa kanilang paaralan na tinambangan ng 4 na kakaibang babae sa lupa at sinabihan si Kagari na lumipad pababa upang mailigtas nila siya. Hindi naapektuhan, sinabi ni Kagari kay Takameya na ang mga mangkukulam sa workshop ay lumalaban lamang sa masasamang mangkukulam upang protektahan ang bayan at iwasan ang pakikialam sa paglutas ng mga krimen ng tao, dahil iyon ang trabaho ng pulisya. Dahil sa pagkadismaya, aksidenteng napatawag ni Takameya ang kanyang mahiwagang brush, pagkatapos ay malayang bumagsak siya sa lupa upang iligtas ang babae, nagmakaawa kay Kagari na turuan siyang lumipad bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Matapos marinig ang mga turo ni Kagari, natutunan ni Takameya ang paglipad bago pa man siya bumagsak at lumipad ng pabago bago hanggang sa bumagsak siya sa 4 na magnanakaw. Kasunod ng pagbagsak, ang pinuno, si Kane, ay umupo at minasahe ang rocket launcher ni Takameya, ngunit bago pa nila siya mapinsala, dumating si Kagari at pinasabog sila. Pagkatapos nito, isiniwalat niya kay Takameya na silang 4 ay mga mangkukulam na tore na nagkukunwari lamang upang akitin at hulihin siya, pagkatapos ay binalaan siyang maging mas maingat sa hinaharap. Ilang daang milya ang layo, sa isang pasilidad kung saan ang isang nakakasawi na mangkukulam na tore na nagngangalang Medosa ay nakakulong sa loob ng isang berdeng kahon. Pinag-usapan ng mga lalaking nagbabantay sa bilangguan ang mga panganib na ay dudulot nito kung siya ay makatakas. Nang biglang ngumiti ang babae at lumabas sa berdeng kahon.
Kinabukasan ng umaga, nagkita-kita sina Quraishi at ang apat na iba pang mangkukulam sa isang kainan upang mag-away dahil sa napakalakas na kapangyarihan ni Kagari at humanap ng paraan para talunin siya. Habang ginagawa nila ito, ang pinakatahimik na mangkukulam sa kanilang grupo, si Kasarin, ay biglang nagsalita at nahihiyang nagmungkahi na humanap sila ng paraan para paghiwalayin si Kagari kay Takameya, para mas madaling mahuli si Takameya. Nang makita ang henyo sa kanyang plano, kinumbinsi ni Mei si Quraishi at ang dalawa pa na sundin ang plano ni Kasarin, ngunit nang sandaling bumangon sila para magsimula, biglang ipinaalala sa kanila ni Quraishi na sina Kagari at Takameya ay laging magkasama, na nag-iwan sa kanila ng kaunting pagkalito sa kung ano ang gagawin. Nang malapit na silang sumuko, biglang sumulpat si Crow na mula sa kung saan at nagpakilala bilang isang kapwa mangkukulam na makakatulong sa kanila. Samantala, nagising si Takameya na parang inaantok pa at naglakad papunta sa kusina kung saan nakita niya ang kanyang ina, si Kumachi, na naghahanda ng almusal at ang kanyang kapatid na si Kasomi, na naghahanda para sa paaralan. Pagkatapos maligo at magbihis, pinatulong niya si Kasomi sa pagpapatuyo ng buhok habang nagsisipilyo. Habang ginagawa niya ito, ipinaalala ni Kasomi sa kanya ang tungkol sa kanyang paglabas noong nakaraang linggo at pasibo-agresibong tinanong siya kung sino ang kanyang kasama. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, tumawa si Takameya at nagsinungaling, sinabi sa kanya na lalabas lang siya kasama ang isang babaeng kaklase para bumili ng mga instrumento sa pagukit para sa kanyang susunod na proyekto, dahil isa siyang naghahangad na iskultor. Gayunpaman, nang matapos siyang magsinungaling, sinuklay ni Kasomi ang kanyang lalamunan, kinunot ang kanyang noo, at tinanong siya kung ang babaeng kasama niya ay si Kagari. Nang marinig ito, muling nagsinungaling si Takameya at itinanggi ito, ngunit sinabi ni Kasomi na nakakarinig siya ng mga tsismis tungkol sa kanila, pagkatapos ay idinagdag na lagi siyang ginugulo ng mga galit na tagahanga ni Kagari para lang makaganti sa kanya sa pagnanakaw sa kanya. Pagkatapos sabihin ang lahat ng iyon, itinutok niya ang kanyang hairdryer sa mukha ni Takameya at nagbanta na pakuluan ang ulo nito kung hindi nito sasabihin sa kanya ang eksaktong nangyayari sa pagitan nila. Habang nanatiling tahimik si Takameya, na-corner siya ni Kasomi, isiniwalat na sinundan niya sila noong araw na iyon, at sinabing nakita niya ang lahat ng kanilang ginawa. Gayunpaman, habang ipagpapatuloy niya ang kanyang pagtatanong, tinawag sila ni Kumachi para sa almusal, kaya't huminto muna siya at nangakong magpapatuloy mamaya sa gabing iyon. Pagkatapos ng almusal, naglakad si Takameya at ang kanyang kapatid na babae papunta sa hintuan ng bus upang sumakay ng bus papuntang paaralan. Habang nasa daan, nagsimulang matarante si Takameya nang tahimik nang maalala niya na kailangan na niyang ilihim ang buong bagay tungkol sa mangkukulam sa kanyang pamilya at sabihin din kay Kagari ang tungkol sa panggugulo ng mga tagahanga nito kay Kasomi. Di nagtagal, nakita niya ang kanyang bus na paalis na sa hintuan at agad na tumakbo upang sumakay dito sa oras. Habang nasa daan, bigla siyang natisod sa bitag ni Quraishi at tumama ang kanyang ulo sa lupa. Nang bumangon siya, dumating si Quraishi kasama ang dalawa sa kanyang mga kuneho na nakabaluti at pinagsabihan siya habang si Kagari ay na-corner ni Mei at dalawa pang mangkukulam na agad siyang inatake. Bago salakayin si Takameya, sinabi sa kanya ni Quraishi na sinabi na sa kanila ni Crow na kanina na kailangan niyang panatilihin si Kagari sa loob ng isang tiyak na distansya upang mapanatili itong hindi matatalo at maprotektahan siya, kaya plano nilang atakihin sila papunta sa paaralan dahil iyon lang ang oras na magkakahiwalay sila. Pagkasabi nito, inutusan ni Quraishi ang kanyang mga kuneho na kabalyero na kunin si Takameya, ngunit nang malapit na nilang gawin ito, isang malaking manika ang dumating sa pinangyarihan at pinaalis sila, na nag-iwan kina Quraishi at Takameya na gulat na gulat. Pagkatapos ng maringal na pagpapakitang iyon, tiningnan ni Takameya ang tuktok ng manika at nakita ang kanyang kapatid na si Kasomi, na nakasakay dito. Habang siya ay napaatras sa gulat, ipinakilala ni Kasomi ang kanyang sarili bilang isang mangkukulam sa workshop at pinabasag ng kanyang napakalaking manika ang iba pang mga kuneho ni Quraishi. Sa galit, tinawag din ni Quraishi ang kanyang malaking manika at itinulak ang manika ni Kasomi palayo. Pagkatapos noon, sumugod si Kasomi kay Quraishi, binasag ang kanyang malaking manika sa lupa, at nagkamali na binaygo ang kanyang bantay nang magmakaawa ito. Sa sandaling makakita si Quraishi ng pagkakataon, sinuntok niya ang manika ni Kasomi sa mukha at bumagsak ito sa isang gusali.
Sa loob ng ilang segundo, nakabawi ang manika ni Kasumi, naiwasan ang isang malakas na suntok mula sa manika ni Koraishi, hinawakan ito, at inihagis ito patungo sa isang linya ng kuryente. Umalis ang manika ni Koraishi sa linya, bumalik sa larangan ng digmaan, at muling sinuntok ang manika ni Kasumi sa mukha bago ito binulag ng berdeng gas. Pagkatapos ay bumalik ito para sa isa pang atake, ngunit bago pa man ito matamaan, tinamaan ito ng manika ni Kasumi ng napakalakas kaya't ito ay natisod at natamba. Hindi nagtagal, nagpakita din ang malaking voodoo doll ni Kasarin at sumali sa labanan. Gayunpaman, habang papalapit sila sa manika ni Kasumi, pinalaki ito ni Kasumi ng mahigit 30 beses ang laki nito hanggang sa puntong nagsimulang tumusok ang ulo nito sa kalangitan. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa pagprotekta sa bayan kung saan nakatira ang kanyang kapatid at tinapakan silang dalawa hanggang sa masawi. Di nagtagal, umatras sina Kasarin at Koraishi, at bumaba si Kasumi mula sa kanyang manika upang tingnan ang kanyang kapatid, na nakakagulat na hindi natakot na makita siyang isang mangkukulam sa workshop. Habang walang pakialam na nagpapasalamat sa kanya si Takameya, sinabihan siya ni Kasumi na gawin ang mas mabuti, na sinasabing siya ang nagpoprotekta sa kanya sa tuwing wala si Kagari. Ngunit sa puntong iyon, biglang naalala ni Takameya na nasa panganib si Kagari, kaya hiniling niya kay Kasumi na dalhin siya sa kanyang lokasyon. Itinuro lang ni Kasumi si Kagari, na kasalukuyang nakapatong sa kamay ng kanyang voodoo doll, at dahan-daang ipinahiga siya nito. Nang makita siya, agad na sumugod si Takameya patungo sa kanya upang tingnan ang kanyang kalagayan. Nang mapagtanto niyang hindi siya nasaktan, nakahinga siya ng maluwag at nagsimulang magsabi ng mga romantikong bagay, ngunit biglang nawalan ng pasensya si Kasumi. Sa halip na tumugon sa mga tantrums niya, hindi siya pinansin ni Kagari, humingi ng tawad kay Takameya sa paglalagay sa kanya sa panganib, at hinimok siyang tumira kasama niya upang maprotektahan siya nito sa bawat pagkakataon, na nag-iwan kina Kasumi at Takameya na gulat na gulat. Kasabay ng pag-corner at pakikipaglaban ng crocodile butler ni Krona sa tatlong random tower witches, napagtanto ni Krona na ang kanyang plano na hulihin si Kagari ay nabigo ng husto, sa kabila ng pagpapahusay ng kapangyarihan ni Koraishi at ng kanyang mga kasamahan, at sa huli ay nagpa siya na alamin ang higit patungkol sa nakaraan ni Takameya at Kagari upang mapilitan niya itong uminom ng tableta. Sa ibang lugar, nalaman ni Kazani ang tungkol sa pagtakas ni Medosa mula sa bilangguan mula sa isang tawag sa telepono at bamantong hininga sa pag-asam sa kaguluhang ay dudulot nito, lalo na ngayong malaya na siya. Kinabukasan, binisita ni Kagari ang bahay ni Takameya at Kasumi upang tanungin kung papayagan ba ni Kumachi, ang kanilang ina, si Takameya na tumira kasama niya. Nang masayang isinuko ni Kumachi si Takameya kay Kagari, agad na nagalit sina Takameya at Kasumi sa kanya dahil sa kadali niyang maimpluwensyahan. Hindi pinansin ang kanilang mga reklamo, pinakalma sila ni Kumachi at sinabi kay Takameya na si Kagari ang kanyang fiancé. Habang napaatras sina Takameya at ang kanyang kapatid sa gulat, nagpatuloy si Kumachi upang ikwento sa kanila ang isang nangyari noong bata pa siya. Noong mas bata pa si Kumachi, nag-aral siya sa parehong paaralan kasama ang ina ni Kagari na si Kazani. Sa paglipas ng panahon, naging malapit sila ng husto kaya't kalaunan ay umibig sila at nagplanong magpakasal upang mag-ayos ng kanilang mga binti at legal na magmasahe ng kanilang mga aset. Sa kasamaang palad, hindi kailanman sinang-ayunan ng mundo ang kanilang relasyon, kaya't nagpakasal sila sa iba't ibang lalaki, nagkaroon ng maliliit na anak, at kalaunan ay ipinagkatiwala ang kanilang mga panganay, sina Takameya at Kagari, upang gunitain ang kanilang bawal na pag-ibig. Nang marinig ang baluktot na kwentong ito, ang may kamalayang teddy bear ni Kasumi, na nasa malapit, ay nagsimulang mag-alab sa ulo, at nagsimulang magsalita si Kumachi tungkol sa pag-ibig na namumuo sa pagitan ni Takameya at Kagari. Agad na nataranta si Takameya at sinabi sa kanya na magkaklase lang sila, ngunit nang tanungin siya ng kanyang ina kung bakit nila gustong tumira ng magkasama, nauutal si Takameya at tumigil sa pagsasalita upang maiwasan ang pag-iwan ng anumang detalye tungkol sa pagkakaroon ng mga mangkukulam. Nang sandaling iyon, biglang sumugod si Kasumi kay Kumachi dahil sa madaling pagsuko kay Takameya kay Kagari, ngunit ipinaalala ni Kumachi sa kanya ang hindi malusog na pagkahumaling nito sa kanyang kapatid, sinabihan siyang tumigil, pagkatapos ay pinigilan siya upang makaalis sina Kagari at Takameya.
Habang papunta sa bahay ni Kagari, biglang naging emosyonal si Takameya habang ipinapahayag niya ang ginhawa na nararamdaman niya tuwing kasama niya si Kagari, na parang may nangyari sa pagitan nila noon pa man. Bagamat inamin ni Kagari na minsan ay ganoon ang nararamdaman niya, sinabi niya kay Takameya na malabo lamang ang naaalala niyang mga alaala noong kasama niya ito noong bata pa siya, at pagkatapos ay humingi ng tawad dahil hindi na niya naalala ang higit pa roon. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa limo ni Kagari, kasama ang kanyang butler na nakaparada sa kung saan, at sumakay dito hanggang sa makarating sila sa bahay ni Kagari, na isang apatnapi at isang palapag na gusali na puno ng mga katulong. Habang nakasakay sila sa transparent na elevator papunta sa kwarto ni Kagari sa isa sa mga itaas na palapag, muntik nang mawalan ng malay si Takameya sa gulat dahil pakiramdam niya ay ibang mundo ang kanyang pinasok. Pagdating nila sa kwarto ni Kagari, binuksan ni Kagari ang pinto ng elevator at nakita niya si Medosa na naroon na, naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi natitinag, mahinahon siyang pumasok sa kwarto, nilock ang pinto ng elevator habang nasa loob pa rin si Takameya, at sinabihan siyang sumakay dito papunta sa ika-12 palapag para maging ligtas siya. Pagkatapos nito, nag-transform siya sa kanyang malamang kukulam na anyo at sumugod kay Medosa at sa kanyang mga ahas. Habang mahinahong iniiwasan ni Medosa ang kanyang mga atake, si Takameya ay nasa elevator pa rin, iniisip kung sino ang bagong kaaway na ito. Determinadong makahanap ng mga sagot, isinuot niya ang kanyang witch costume, dala ang kanyang wallis. Gayunpaman, nang papasok na siya, sumabog ang pinto ng elevator mula sa loob, at bumagsak si Kagari. Natakot, sumugod siya upang tingnan siya, ngunit dahil mapanganib na papalapit si Medosa sa kanila, tinakpan niya ang mga mata nito, sinabihan siyang kunin ang kanyang wallis, at nangakong gagawa ng daan para makatakas siya. Nakalulungkot, bago pa niya magawa iyon, ginamit ni Medosa ang kanyang mga kapangyarihan at pinetrify si Kagari. Nang makita ito, agad na sinubukan ni Takameya na isuko ang kanyang sarili kay Medosa upang iligtas si Kagari, ngunit tumanggi si Medosa dahil magkaugnay ang kanilang mga kaluluwa. Dito, napagtanto ni Takameya na maluluto sila kung hindi siya mag-iisip agad. Habang hinahalungkat niya ang kanyang mga selula ng utak para sa isang exit, nakita niya ang tableta ni Crona na nakahiga sa lupa malapit sa kanya, naalala ang sinabi ni Crona na mangyayari kung lunukan niya ito, at nilunok pa rin ito, nang hindi man lang inaalala kung may bitag sa loob nito. Kaagad pagkatapos, binubuksan ni Takameya ang kanyang nakatagong mga kapangyarihan at tinawag ang isang banal na Diyos na nagngangalang White Princess or Evermillion. Sa loob ng ilang segundo, sumugod si Medosa kay Evermillion, ngunit nagpakawala siya ng isang napakaliwanag na liwanag na hindi lamang nagpasabog kay Medosa, kundi sumabog din ang buong gusali, na nagdulot ng napakalaking pagguho ng lupa. Nang makita ni Kazani ang pagsabog mula sa kanyang opisina, labis siyang nagalit at agad na inutusan ang kanyang katulong na tipunin ang bawat mangkukulam sa workshop sa bayan para sa isang emergency meeting upang manghuli kay Medosa. Di nagtagal pagkatapos ng pagsabog, nakita ni Takameya ang pinsalang dulot ni Evermillion at sinugod siya dahil sa paglalagay sa kanila sa alanganin. Habang ginagawa niya ito, hinimok siya ni Evermillion na huwag masyadong maglibot, dahil ilang talampakan na lang ang layo nila sa hangin sa natitirang bahagi ng gusali. At pagkatapos ay tinanong niya si Takameya kung gusto ba talaga nitong ibalik sa normal si Kagari. Nang sumagot si Takameya ng oo, sinabihan siya ni Evermillion na halikan ang mga labi ni Kagari upang mawala ang nakakatakot na sumpa. Habang napaatras si Takameya sa gulat at tumangging gawin ito, sinabi sa kanya ni Evermillion na hindi pa nga inilalabas ni Medosa ang kanyang buong kapangyarihan dahil nakasara ang kanyang mga mata at kamay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Kagari ay karaniwang hindi dapat maapektuhan ng kapangyarihan ni Medosa, ngunit dahil sa kawalan ng tiwala ni Takameya sa kanya, siya ay naging biktima nito. Nang mga panahong iyon, muling pinagaling ni Medosa ang kanyang sarili at naghanda para sa ikalawang round. Bago siya lumipad upang salubungin sila, minadali ni Evermillion si Takameya upang tumigil sa pagiging emosyonal na sad boy at makipag-kiss na lang kay Kagari upang siya ay muling mabuhay. Pagkatapos ay nawala siya. Nang lumipad si Medosa pataas sa kanilang antas, sa wakas ay tumubo si Takameya ng ilang bola-bola at hinalikan si Kagari sa pisngi.
Sa sandaling bumalik sa normal si Kagari, tinawag ni Medosa si Koraishi at ang kanyang mga kasamahan, na nagkataong mga tauhan niya, upang labanan sila. Ngunit madaling naone-shot ni Kagari ang mga walang kapangyarihang babae at lumipad pa ng mas mataas sa kalangitan upang labanan si Medosa. Nang makita ito, sinundan siya ni Medosa at nakipag-away sa kanya. Ngunit salamat sa kapangyarihan ni Takameya, madali niyang natalo si Medosa. Nang gabing iyon, nagising si Takameya sa isang kama sa opisina ng nurse ng paaralan at nakita si Kagari na nakaupo sa tabi niya. Habang ikinukwento ni Kagari ang nangyari, nataranta siya at tiningnan ang kalagayan nito. Nang mapagtanto niyang maayos ang kalagayan nito, nagsimulang mamuo ang masasayang luha sa kanyang mga mata at sinimulan niyang sabihin kay Kagari na nanaginip siya tungkol sa isang taong nagngangalang Medosa na ginawa itong bato. Upang ipakita na hindi siya nananaginip, binuksan ni Kagari ang kurtina sa susunod na ward, kung saan kasalukuyang nagre-relax si Medosa at ang kanyang mga alip-oras, at hinimok siyang kumalma ng mataranta ito, nangakong hindi nila siya aatakehin. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya ang mukha nito at hinalikan ang pisngi nito upang magpasalamat sa tulong, na nag-iwan kay Takameya na labis na nataranta. Pagkatapos nito, umalis sila sa opisina ng nurse at lumabas ng paaralan. Sa daan, nakita nila ang ilang mga mangkukulam na sumasagot sa emergency summons ni Kazani. At kahit na huminto sila para pag-usapan ang mga ito ng kaunti, patuloy pa rin sina Kagari at Takameya sa paggalaw. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa bahay ni Takameya at tinanong ang kanyang ina kung maaari bang tumira si Kagari kasama nila mula ngayon. Hindi na tumanggi, agad na lumuhad si Kumachi at masayang tinanggap si Kagari na tumira sa kanilang bahay. Kinabukasan, umuwi si Kasumi matapos ang buong gabing paghahanap kay Medosa. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Takameya, natutuwa na hindi na ito nakatira kay Kagari simula nang masunog ang bahay nito. Ngunit nang makapasok siya sa kwarto at makita si Kagari na minamasahe ang kanyang katawan gamit ang kanya, nawala ang kanyang pasensya. Ilang sandali pa, habang nag-aalmusal, sinubukan ni Kumachi na pakalmayan si Kasumi, na nagrereklamo na mula noon. Ngunit sinigawan siya ni Kasumi ng napakalakas kaya't nawalan na lamang ng malay ang kawawang babae sa takot. Nang makita ito, agad na nagalit si Takameya kay Kasumi dahil sa pagpapawala ng malay ng kanilang mahinang ina. Kaya't binuhat niya ito pabalik sa kanyang silid upang magpahinga, pinilit si Kasumi na humingi ng tawad sa pagsigaw sa kanya, tumawag ng isang tao para tingnan siya, at umalis papuntang paaralan. Samantala, ang presidente ng student council ng kanilang paaralan ay nagdaos ng isang board meeting at kinutya ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan. Ang pinuno ng super fan club ni Kagari na si Hyuzoki, ang vice-presidente na si Toko, at maging ang kanilang super chill advisor na si Makagi, na labis niyang kinaiinisan, dahil hinayaan nilang mangabala ang isang maliit na ipis na tulad ni Takameya sa kanilang reyna. Matapos ilabas ang kanyang pagkadismaya sa lahat, sinabihan niya si Makagi na asikasuhin ang kanilang problema kay Takameya kung hindi ay matatanggol siya sa trabaho. Nang matapos ang meeting, nilapitan ni Makagi sina Takameya at Kagari pagdating nila sa paaralan at inanyayahan sila sa isang maikling talakayan sa isang chemistry laboratory. Pagdating doon, habang naghahalo ng mga kakaibang kemikal, sinimulan ni Makagi ang talakayan sa pamamagitan ng pagsasabi kay Takameya na nagdudulot siya ng malaking problema para sa mga estudyante, dahil sinisira niya ang reputasyon ng taong ibinoto ng lahat bilang idolo ng paaralan, sa kasong ito, si Kagari. Nang marinig ito, sinubukan ni Takameya na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ikinwento ni Makagi sa kanya ang lahat ng ginagawa niya kay Kagari ng palihim, kabilang ang mga pamamasyal tuwing katapusan ng linggo, at sinabi sa kanya na mali ito dahil si Kagari ay kabilang sa paaralan, hindi sa kanya. Sa karagdagang pagpapaliwanag, ikinwento ni Makagi kina Kagari at Takameya ang tungkol sa mga banta ng presidente ng konseho ng estudyante na tatanggalin siya sa trabaho kung hindi niya hahawakan ang sitwasyon ni Takameya. Halos kaagad, bumuo si Kagari ng isang masamang plano upang maalis ang presidente ng konseho ng estudyante, na ikinagulat ni Makagi. Nang matapos ang talakayan, natapos ni Makagi ang paggawa ng ilang timpla at inactivate ito, ini-teleport ang kanyang sarili at si Takameya sa isang kakaibang dimensyon na kanyang inililipat habang sinasadyang iniwan si Kagari. Nang makita ito, labis na nag-alala si Takameya kay Kagari,
ngunit sinabihan siya ni Makagi na huwag mag-alala tungkol sa kanya at sa halip ay makinig sa kanyang sasabihin. Nang kumalma si Takameya, sinabi sa kanya ni Makagi na hinailan niya siya pababa doon dahil ginamit niya ang kanyang wildcard sa kanyang laban kay Medosa. Habang nagulat na nakatitig si Takameya, ipinakita sa kanya ni Makagi ang isang replika ng tableta ni Krona na ginawa niya kanina at ipinaliwanag na ang paglunok ng tunay na tableta ay sumire sa isa sa 5 selyo sa loob ng kanyang katawan, na inilagay doon upang panatilihing nakasara si Evermillion, na kilala rin bilang White Princess. Sa karagdagang pagpapaliwanag, sinabi ni Makagi kay Takameya na si Kazani ay malapit nang maging kaaway niya dahil ipinagkatiwala siya ng punong tanggapan ng workshop sa kanya upang mamuhay ng malaya si Takameya, ngunit iyon ay sa ilalim lamang ng kondisyon na ang kanyang 5 selyo ay mananatiling gumagana. Ngayon na ang isa sa mga ito ay nasira, sinabi sa kanya ni Makagi na sandali na lamang bago ang iba ay humiwalay at mapansin ni Kazani. Kung mangyari iyon, tiniyak ni Makagi kay Takameya na maaaring mapilitan si Kazani na tapusin siya. Gayunpaman, habang may oras pa siya, hinimok siya ni Makagi na itago ito hanggat maaari kasama ang katotohanan na itinatago rin ni Kagari si Medosa mula sa kanyang ina. Nang marinig ito, nagsimulang matarante si Takameya, ngunit hinimok siya ni Makagi na kumalma, sinasabing sinusubukan lamang niya itong tulungan at pagkatapos ay nagsimulang magreklamo ng walang kamalay-malay na nakikinig sa kanila si Kasumi. Di nagtagal, pumasok si Kagari sa alternatibong dimensyon ni Makagi, sinira ang kanyang huwad na pagkakakilanlan, at ibinalik si Takameya sa totoong mundo. Matapos matiyak na maayos siya, dinala ni Kagari si Takameya sa broadcast room at inutusan ang lahat ng mga estudyante na magtipon agad sa gym para sa isang emergency announcement. Nang marinig ito, agad na nagmadali ang presidente ng student council sa opisina ni Kazani at dinala ito sa gym. Nang may pa na ang lahat ng mga estudyante, umakyat si Kagari sa plataporma, nagpakilala bilang ang pinakamataas na pinuno ng kanilang paaralan, na nagpasabik sa mga estudyante, pagkatapos ay tinanggal niya ang kasalukuyang pangulo ng konseho ng estudyante at ipinalit si Takameya. Gulat na gulat, sinubukan ni Takameya na kumbensihin siyang pag-isipang muli ang kanyang desisyon, ngunit tiniyak sa kanya ni Kagari na inaalis lamang niya ang lahat ng balakid na nagtatangkang maghiwalay sa kanila. Pagkatapos ng anunsyo, nakarating sina Takameya at Kagari sa opisina ng konseho ng estudyante kung saan ipinakilala sila ng masayang-masayang si Toko bilang pangulo at vice-presidente ng konseho ng estudyante ayon sa pagkakabanggit. Gaya ng inaasahan, tumayo ang isa sa mga miyembro at hiniling kay Kagari na ipaliwanag kung bakit niya tinanggal ang dating pangulo gayong ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Sa halip na hayaang masira ng tugon ni Kagari ang lahat, tumayo si Takameya, tiniyak sa kanila na naiintindihan niya ng eksakto ang kanilang nararamdaman, at mapagkumbabang hiniling sa kanila na kilalanin siya bilang pangulo sa ngayon bago siya husgahan para sa kanilang sarili. Kung sa oras na iyon ay hindi pa rin nila siya tatanggapin bilang pangulo, kusang loob siyang bababa sa pwesto at gagawin ang anumang gusto nila. Gayunpaman, tinapos ni Takameya ang pagpupulong at naglakad pauwi kasama si Kagari. Habang nasa daan, humingi siya ng payo sa kanya, ngunit nang magsimulang magsalita si Kagari tungkol sa pagtanggal sa sinumang sumasalungat sa kanya, sinabihan siya ni Takameya na huwag tanggalin ang mga tao nang walang ingat. Samantala, si Kasumi, na laging sumusunod sa kanila, ay sumunod sa kanila sa isang tindahan ng laruan, pinadukot ang kanyang may kamalayang teddy bear kay Takameya, pagkatapos ay binangga ang isang kotse sa tindahan, at tinurukan si Kagari ng 3 dosis ng isang malakas na pampakalma na nagpatambo sa kanya. Pagkatapos, siya at ang kanyang may kamalayang teddy bear ay sumakay sa isang teddy bear na eroplanong papel at lumipad palabas ng bayan. Habang nasa daan, sinabi ni Kasumi kay Takameya na narinig niya ang pag-uusap nito kay Makagi sa alternatibong dimensyon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na ililipad niya siya palabas ng bayan patungo sa isang lugar na walang nakakaalam para protektahan mula sa masamang Kazani at mabuhay kasama niya magpakailanman. Natural lamang na nagulat si Takameya sa pagkahumaling ng kanyang kapatid sa kanya, ngunit kahit na ipinaliwanag niya sa kanya na magiging panganib pa rin siya kahit saan sila magpunta, ayaw makinig ni Kasumi. Nang sandaling iyon, nagpakita si Kagari sa ibabaw ng eroplanong papel sa kanyang anyo na umaatake, nakasakay sa isang malaking dinosaur mount at nagsimulang magpaputok ng mga firebeam sa eroplanong papel upang ibagsak ito.
Dahil sa takot para sa kanyang buhay, ilang beses na lumiko si Kasumi pakaliwa at pakanan upang maiwasan ang mga beam, ngunit nang sandaling sinubukan niyang lumipad ng mas mataas, bumagsak ang eroplano sa isang gusali at nahulog kasama si Takameya hanggang sa masawi. Mabuti na lang at bago pa man sila maging patatas na parang tao, nahuli sila ni Kagari at bumagsak sa isang gusali para sa mga mangkukulam, ngunit nawala siya bago pa man mapansin ng sinuman at iuwi sila. Nang gabing iyon, nagising si Takameya sa kanyang kama at humingi ng tawad kay Kagari para kay Kasumi. Sinabihan siya ni Kagari na itaas ang kanyang ulo, sinabihan siya na hinahangaan at kinaiinggitan nito ang pagmamahalan nila ni Kasumi na magkapatid, at pagkatapos ay sinabihan siyang hayaan na lang itong maging stepsister niya, na nag-iwan kay Takameya na medyo nadismaya. Kinabukasan, nagising si Takameya at naglakad papunta sa kusina, kung saan niya nakita si Kagari na naghahanda ng almusal para sa kanila. Pagkatapos ng mga casual na bagay, inihain ni Kagari ang kanilang almusal at hinimok si Takameya na maghanda. Pagkaupo niya, tinanong ni Takameya ang kanyang ina at ang kanyang laging galit na kapatid na babae, ngunit sinabi sa kanya ni Kagari na pareho silang umalis kasama si Kasumi para sa isang mahalagang gawain bago pa siya magising. Pagkatapos ng almusal, tinulungan ni Takameya si Kagari na maghugas ng pinggan at nakipag-usap sa kanya ng walang gaanong paliwanag, nang hindi man lang namalayan na si Koraishi at ang kanyang 4 na tore na mangkukulam ay kasalukuyang nanunood mula sa pinto ng kusina. Lumalabas na itinago ni Kagari sina Koraishi, Med-osa, at ang iba pang 4 na mangkukulam sa kanyang silid sa loob ng ilang araw sa hindi malamang dahilan. Sa isang punto, napagod at nainip si Koraishi at ang kanyang mga kasamahan sa pagtatago doon, kaya't sinugod ni Koraishi si Med-osa, at hiniling na ipaliwanag niya kung bakit sila tumatanggap ng mga utos mula kay Kagari. Matapos sabihin sa kanya na ito ay dahil minamaliit niya si Kagari at nilabanan siya nang wala ang kanyang buong kapangyarihan, ipinaliwanag din ni Med-osa na ang pangunahing dahilan ni Kagari sa pagtatago sa kanila doon ay upang maiwasan ang pagkaalam ng kanyang ina mula sa kanila na sinimulan ng basagin ni Takameya ang Evermillion Seal. Gayunpaman, palihim pa ring lumabas sina Koraishi at ang kanyang mga kasamahan noong nakaraang gabi nang natutulog si Med-osa upang atakihin si Takameya habang siya at si Kagari ay natutulog. Sa kasamaang palad para sa kanila, pagdating nila sa pintuan ng kanyang silid, nakita nila si Kagari na nagbabantay kay Takameya, na natutulog na at gumagawa ng ilang mga aktibidad na may kaugnayan kasama niya, kaya nagpa siya silang maghintay hanggang sa makatulog din siya bago umatake. Matapos maghintay ng 6 na oras habang gising pa rin si Kagari, sumikat ang araw at kalaunan ay nagpa siya sina Koraishi at ang kanyang mga kasamahan na ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kanya hanggang sa magkaroon sila ng pagkakataon. Ngayon, pinipilit ni Kagari si Takameya na magbasa ng ilang aklat-aralin para hindi siya mabaigo sa pag-aaral tulad nyo, pero hindi pa handa si Takameya na gawin iyon, dahil pakiramdam niya ay dapat siyang matuto ng mahika sa pakikipaglaban. Nang harapin niya si Kagari tungkol dito, sinabi sa kanya ni Kagari na mapanganib ang pakikipaglaban, at napagtanto ni Takameya na kung hahayaan niya itong patuloy na i-spoil siya, magiging ganap siyang walang silbi bago siya mag-30. Dito, mabilis niyang iminungkahi na huminto sila sa pag-aaral at gumawa ng isang bagay na praktikal. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Kagari na ang pagkabigo ay maaaring pumihil sa kanya na makapasok sa kolehiyo, natarante si Takameya at nagpatuloy sa pag-aaral. Di nagtagal, nagsimulang umulan, ngunit habang nagmamadali sina Takameya at Kagari na iimpake ang kanilang mga damit, bumalik sina Kazani, Kasumi, at Kumachi mula sa kanilang pamamasyal, at pinatuyo ni Kagari si Takameya sa banyo bago lumakad papunta sa pasukan upang salubungin sila. Matapos linisin ang tubig sa kanyang buhok, nakarinig si Takameya ng kaluskos sa likod ng kurtina ng shower at binuksan ito. Nang makita niya si Mei at ang isa pang mangkukulam na naliligo ng mainit, agad siyang sumigaw. Nang mga sandaling iyon, itinali nila siya at inihagis sa pasilyo na nakaharap sa pintuan. Nang makita niya sila, pinatumba ni Kazani sina Kasumi at Kumachi, pagkatapos ay sinabihan si Kagari na makipagtulungan sa kanya upang hulihin sila. Sa halip na gawin iyon, inatake ni Kagari si Kazani, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay hinaranggan niya ang kanyang daan mula sa pagpunta sa mga mangkukulam at ipinaliwanag na hindi niya maaaring hayaan ang kanyang ina na makuha sila. Dahil alam na alam ni Kazani na may itinatago ang kanyang anak na babae,
inutusan ni Takameya si Kagari na sabihin sa kanya na umalis. Ngunit matapos maalala ang sinabi sa kanya ni Makagi tungkol sa pagpapanatiling lihim ng selyo, sinabihan ni Takameya si Kagari na labanan ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, tinawag ni Kagari si Medosa upang i-activate ang kanilang lihim na kontrata. Sa loob ng ilang segundo, inakyat ni Medosa ang katawan nito sa sahig at kinagat ang leeg nito, dahilan para mawalan ng malay si Takameya. Di nagtagal, nagising siya mula sa isang kawalan ng ulirat at pinanood si Kagari na dinaig si Medosa sa kanilang unang laban, pagkatapos ay dinala siya nito sa kanyang bahay upang makipag-alyansa sa kanya sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang mga kapangyarihan gamit ang isang mahiwagang mansanas, lahat para lamang protektahan siya. Nang makita ang lahat ng ito, nagising siya at nakita sina Kagari at Medosa na nagsasama na. Pagkatapos ng ilang basurang usapan sa pagitan ng magkabilang panig, sumugod si Kazani kina Kagari at Medosa, ngunit nang sandaling mahawakan niya sila, naging bato siya. Dahil dito, tinalikuran ni Kagari si Kazani, iniisip na mananatili itong ganoon. Ngunit nang sandaling iyon, biglang bumangon si Kazani mula sa kanyang pagiging bato, hinawakan ang leeg ni Kagari, at sinermonan siya tungkol sa karumihan at pagkawala ng kanyang kawalan ng lakas bago siya sinuntok ng malakas. Habang ginagawa niya ito, muling ginamit ni Takameya ang kanyang nakatagong kapangyarihan, agad na nakipagpalit ng pwesto kay Kagari, at sinuntok sa mukha. Pagkalipas ng ilang oras, nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang lumulutang na bilangguan at nakita si Kagari na ginagawa ang lahat upang tunawin ang pinto ng bakal na selda. Nalilito, tinanong niya si Kagari kung ano ang nangyari, at sinabi sa kanya ni Kagari na natalo sila sa kanilang laban kay Kazani at nabilanggo doon sa silid ng parusa. Kasunod nito, hinimok niya siyang magpahinga, na sinasabing si Medosa ay kinuha mula sa kanya, ngunit ipinaalam pa rin sa kanya na sila ay nasa matinding problema dahil sandali na lamang bago malaman ni Kazani ang kanilang sikreto. Gayunpaman, pinutol ni Kagari ang mga kadena ni Takameya at pinuri siya dahil hindi niya ipinatawag ang Evermillion ng mas maaga, dahil sisirain sana nito ang buong gusali. Nang marinig ito, tinanong ni Takameya ang tungkol sa mga tauhan ni Medosa, si Koraishi at ang iba pa, at sinabi ni Kagari sa kanya na itinago na niya sila upang maiwasan ng kanyang ina na pahirapan sila at itapon ang lahat. Habang patuloy siyang umuungal, aksidenteng napuno ni Kagari ang mukha ni Takameya ng kanyang aset hanggang sa huli ay napagpasyahan niyang lalaban sila at talunin si Kazani para makuha siya sa kanilang panig. Nabigla, sinubukan ni Takameya na pigilan siya, dahil malinaw niyang nakita na sobrang lakas ni Kazani. Ngunit nang iminumungkahi niyang laktawan ang bayan or humingi ng tulong, tinapik ni Kagari ang kanyang ulo at hinikayat siyang ipaglaban ang kanyang kalayaan. Samantala, nakita si Kazani na naglalaro ng board game kasama si Krona, na halos pinahirapan niya hanggang sa masawi. Nang biglang tinanong ni Krona kung ano ang nangyari kay Medosa. Nang marinig ito, agad na nagliyab ang galit ni Kazani habang ikinukwento niya ang kanyang kwento. Nang gabing iyon, habang abala si Kazani sa pagdadala kay Medosa sa kanyang chamber para sa interogasyon, nilapitan siya ng dalawang mangkukulam na nagsasabing mga amo niya, at hiniling na ibigay niya si Medosa sa kanila upang maipadala nila siya. Dahil sa pagkalito, nagmakaawa si Kazani na hayaan man lang siyang interogahin si Medosa ng 2 oras, ngunit inagaw ng mga mangkukulam si Medosa mula sa kanyang mga kamay at umalis. Matapos marinig ito, tinanong siya ni Krona tungkol sa mga tauhan ni Medosa, at sinabi ni Kazani na pinakawalan niya sila, na ikinainis lang ni Krona. Habang patuloy silang nag-uusap, sumabog ang silid nang makita ni Kazani sina Kagari at Takameya sa labas na naghihintay sa kanya. Lumapit siya sa kanila gamit ang wallis ni Krona at humingi ng paliwanag. Bilang tugon, hinamon siya ni Kagari ng isang away, ngunit tumanggi si Kazani sa pagsasabing hindi niya kayang labanan ang kanyang anak na babae at sinabihan na lang silang umuwi, na ginawa naman nila. Ilang sandali pa, nang makauwi si Takameya kasama si Kagari, nakita niya si Koraishi, ang mga kasamahan nito, at ilang nakabaluti na kuneho sa gabi at muntik nang masawi sa gulat nang sabihin sa kanya ng kanyang ina na titira na sila sa kanila mula noon. Nang gabing iyon, nanaginip si Takameya ng kakaibang panaginip tungkol sa mas batang buhay ni Kagari. Nagsimula ang lahat ng tawagin ni Kazani ang nakababatang si Yuzoki at si Toko para sa isang pagpupulong sa huling araw ng bakasyon sa Tagsibol at inutusan sila,
bilang kanyang mga tapat na lingkod, na alagaan si Kagari habang sinisimulan niya ang bagong sesyon sa kanyang bagong paaralan na puro babae, na sinang-ayunan nilang dalawa. Sa unang araw ng bagong sesyon, nahuli sa paaralan sina Yuzoki, Toko, at Kagari, ngunit nang sandaling naayos na nila ang kanilang klase, pinalibutan ng buong klase si Kagari at nagsimulang tumingin sa kanya. Habang lumilipas ang araw, nagpakita si Kagari ng magandang talento sa palakasan at akademya, na humanga sa lahat, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha ay lubhang kulang. Habang may pinag-uusapan si Yuzoki kay Kagari, isang hukbo ng mga babae ang pumaligid sa kanila at agad na binato ang tahimik na si Kagari ng milyon-milyong tanong. Ginawa ni Kagari ang lahat para hindi sila pansinin. Gayunpaman, nang magsimulang makipagtalo ang isa sa kanila kay Yuzoki, tumayo siya at pumunta sa library para magsaliksik. Pagkalipas ng ilang linggo, naipost sa notice board ang kanilang unang resulta ng pagsusulit. Habang dumadaan sina Kagari, Yuzoki, at Toko sa kanila, isang grupo ng mga babaeng bully ang lumapit sa kanila, dinala sila sa isang tahimik na sulok, at sinubukang gupitan ang buhok ni Kagari para salubungin siya sa paaralan. Gayunpaman, habang papalapit sa kanya ang pinuno na may dalang gunting, itinulak siya ni Kagari palayo at binigyan ang buong grupo ng artipisyal, mahiwagang lagnat na naging dahilan para sabay-sabay silang mawalan ng malay. Pagkatapos nito, sumakay siya ng bus kasama sina Yuzoki at Toko papunta sa isang paaralan na puro lalaki at habang nagtatago ay sinuri niya ang lahat ng mga lalaki na lumalabas ng paaralan, na parang may hinahanap siya. Matapos ang ilang oras na paggawa nito ng walang tagumpay, umalis si Kagari sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na ilang buwan, gumugol ang tatlo ng maraming oras na magkakasama sa pagre-relax, pagbabasa ng mga magazine para sa kagandahan, at paghahanap sa bawat paaralan na puro lalaki para sa misteryosong lalaki ni Kagari. Sa isang malagim na araw ng tagsibol, habang sinusuri ni Kagari ang huling paaralan na puro lalaki sa kanyang listahan, nakakita siya ng isang taong kamukha ni Takameya at agad na tumakbo patungo sa kanya. Nakalulungkot, nang makalapit siya sa kanya, nakita niya itong naglalakad kasama ang isang babae at agad na nalungkot. Sa sandaling iyon, natapos ang panaginip ni Takameya nang gisingin siya ni Kagari. Habang ipinapaliwanag niya ang kanyang panaginip sa kanya, si Kasumi, nakakagising lang din matapos mawalan ng malay noong nakaraang gabi, ay tuluyang nawala sa kanyang isipan nang makita niya si Koraishi at ang kanyang mga kasamahan, na nagre-relax sa kanilang kusina at kumakain ng karne ng kanilang ina na parang mga kuneho. Pagkalipas ng ilang oras, nang sa wakas ay kumalma na siya, naglakad si Kasumi papunta sa kwarto ni Takameya para tawagin ito sa kusina. Doon, nakita niya si Kagari na nakasuot ng napakagandang damit pang nurse na pinipilit ang sarili na pumaibabaw sa sarili ni Takameya, at napaiyak sa matinding galit at pandidiri habang sinusubukan ni Takameya na ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari. Habang papunta sa paaralan, binalaan ni Kagari si Takameya na huwag nang gamitin muli ang kanyang mga kapangyarihan ng walang ingat, kahit na nasa panganib siya, dahil mapapabilis lamang nito ang paglabas ng iba pang mga seal, at sumang-ayon si Takameya. Pagkalipas ng ilang oras, habang nasa home class, sinubukan ni Takameya na lutasin ang isang problema sa matematika upang ipakita sa lahat ang kanyang mabuting panig, ngunit nabigo siya at naging katatawanan. Pagkatapos ng mga klase, nagkagulo ang buong paaralan habang sinira ng ilang mga punk, na nakadamit na parang mga mabalahibo, ang buong gusali. Nabigla sina Takameya at Kagari nang makita ito, ngunit nang masuri nila ang sitwasyon, huli na ang lahat dahil nagawa na ang pinsala. Habang sinusubukan ni Kagari na mag-isip ng mga posibleng solusyon, biglang natamba si Toko sa tabi nila. Nang magmadali si Takameya para kumustahin siya, dumating ang pinuno ng mga gangster na si Rinan kasama ang kanyang grupo, pinabasa si Takameya ng isang sulat na nag-uutos sa kanya na pumunta ng mag-isa sa gym pagkatapos ng klase, at umalis. Di nagtagal, sinabi ni Toko kay Takameya na naiintindihan niya ang nangyayari. Nang maguluhan si Takameya, sinabi niya sa kanya na nangyari ang lahat noong nakaraang gabi habang nagtatrabaho siya sa kanyang part-time na trabaho bilang isang bartender. Tila,
Nakita niya ang dating presidente ng student council na nakikipagkita kay Rinan sa isa sa kanilang mga pribadong booth at narinig niya itong sinasabi kay Rinan, na tila may gusto sa kanya, na ginugulo at pinilit ni Tak Ameya ang kanyang sarili sa kanya, na isang malaking kasinungalingan. Dahil isa siyang matapang at mahina ang utak, naniwala si Rinan sa kanya nang walang iniimbestigahan at nanumpa ng paghihiganti laban kay Tak Ameya. Nang marinig ang lahat ng ito, tiniyak ni Tak Ameya kay Kagari, na nag-alok ng tulong, nahaharapin niya ito ng mag-isa at gugugulin ang susunod na ilang oras sa pag-aaral ng isa or dalawang bagay tungkol sa nakaraan ni Rinan mula kay Kagari. Ayon kay Kagari, si Rinan ay isang delinquent na sumaikop sa bawat punk sa kanilang bayan upang maging pinuno at nababalitang sinakal niya ang isang nakatakas na tigre ng zoo gamit ang kanyang mga kamay noong bata pa siya. Sa oras ng tanghalian, ipinaliwanag ni Kagari na sinuspinde ng paaralan si Rinan 2 buwan bago siya natanggap at hinimok si Tak Ameya na muling isaalang-alang ang pakikipaglaban sa kanya ng mag-isa. Nang tumanggi si Tak Ameya na gawin iyon, tumigil si Kagari sa pang-aasar sa kanya at nagpa siya na turuan siya kung paano talunin si Rinan. Pagkatapos ng klase, pumunta si Tak Ameya sa gym at biglang natagpuan ang kanyang sarili sa isang arena na nakaharap kay Rinan habang pinapanood ng ilang dosenang tao. Bago magsimula ang laban, sinubukan ni Tak Ameya na pakalmeyan si Rinan upang maayos nila ang sitwasyon ng mapayapa, ngunit hindi siya pinansin ni Rinan at sinugod siya ng sunod-sunod na suntok sa mukha habang sinisermonan siya tungkol sa kapangyarihan. Matapos makatanggap ng sapat na suntok, naalala ni Tak Ameya ang isa sa mga aral ni Kagari tungkol sa pagkontra sa huling suntok ni Rinan, na isang diretsyong suntok. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang nakatagong kapangyarihan laban sa mga babala ni Kagari, iniwasan ang huling suntok ni Rinan at pinagbuno siya sa lupa. Gayunpaman, nang oras na para suntukin siya, natakot si Tak Ameya at huminto. Nang sandaling iyon, na-off ang mga ilaw sa gym at sinugod ni na Quraishi at ng kanyang mga kasamahan si Rinan, ngunit madali niya silang natalo. Sa kasamaang palad para kay Rinan, bago pa niya masaktan ang sinuman sa kanila, biglang sumulpat si Kagari mula sa kung saan, pinatumba siya sa isang atake at tiningnan si Tak Ameya upang matiyak na maayos siya. Nang bumalik ang mga ilaw, idineklara ni na Kagari, Quraishi at ng kanyang grupo si Tak Ameya bilang panalo sa gulo at tumulong sa pagpapataas ng kanyang popularidad. Sa mga sumunod na araw, nakilala si Tak Ameya bilang bayaning tumalo sa makapangyarihang si Rinan at sa wakas ay tinanggap bilang pangulo ng konseho ng mga estudyante. Ilang araw pagkatapos ng laban, dinala ni Kagari si Tak Ameya sa tuktok ng isang skyscraper at sinabi sa kanya na sasanayin niya ito kung paano lumaban doon. Nalilito, tinanong ni Tak Ameya kung bakit nagbago ang kanyang isip. Bilang tugon, sinabi ni Kagari kay Tak Ameya na nahuli niya itong palihim na nag-eehersisyo at agad na nagsimulang mabalisa si Tak Ameya. Matapos siyang patahimikin, ipinakita ni Kagari kung paano ipapakita ang mahika sa pamamagitan ng pagpapalibot sa kanyang sarili sa mahiwagang apoy at pagkatapos ay sinabihan si Tak Ameya na subukan ito. Nang malinaw na nabigo si Tak Ameya, lumapit siya sa likuran niya, idinidiin ang kanyang mga asset sa kanyang likuran, at sinubukang gabayan siya na gawin ito sa tamang paraan. Gayunpaman, nahihirapan si Tak Ameya na mag-focus dahil sa malambot na asset sa likuran niya, kaya sinabihan niya itong umatras ng kaunti at itigil ang pag-ibig sa kanya or hindi siya kailanman matututo. Dahil dito, tumawag si Kagari ng isang malaking fire familiar at sinabihan si Tak Ameya na labanan ito nang walang pagpipigil kung mayroon siyang lakas ng loob. Habang nagsisimula ang laban, sinaktan si Tak Ameya ng isang atake at pagkatapos ay hinimok siya ni Kagari na tawagin ang kanyang familiar upang lumaban. Dahil hindi niya magawa iyon, patuloy na natatapon si Tak Ameya hanggang sa magasgasan niya ang kanyang siko. Nag-aalala, sinubukan ni Kagari na ihinto ang pagsasanay para sa araw na iyon, ngunit tumanggi si Tak Ameya na gawin iyon, sinasabing kailangan pa niya ng mas maraming oras para magsanay. Sa puntong ito, binuhat ni Kagari ang kanyang mahinang katawan, inilakad siya papunta sa gilid ng skyscraper, sinabihan siyang tumawag ng isang bagay na maaaring lumipad at sumalo sa kanya habang siya ay nahuhulog, at inihulog siya. Habang malayang nahuhulog si Tak Ameya hanggang sa masawi, lumipad si Kagari sa tabi niya at tinuruan siya kung paano mabilis na tawagin ang kanyang familiar.
Habang sinusubukan ni Takameya na alalahanin ang isang malakas na imahe na nagbibigay inspirasyon sa kanya, ang dulo ng kanyang daliri ay dumampi kay Kagari at nagdulot ng isang napakalaki at hindi maipaliwanag na pagsabog na sa huli ay nagbigay daan kay Takameya na ipatawag ang isang higanti at transparent na Kagari na nakasuot ng miniskirt. Matapos maligtas, nataranta si Takameya sa kahihiyan, ngunit habang ginagawa niya ito, sinuntok ng pamilyar ang isang gusali, na nagdulot ng mas maraming kaguluhan, at nawalan ng malay si Takameya dahil sa pagod. Samantala, si Makagi ay nakikipag-relax kay Krona sa isang kafe, nagrereklamo tungkol sa pagsabog, nang biglang sabihin sa kanya ni Krona na malamang ay nasira na ni Takameya ang pangalawang selyo mula sa kanyang pakikipaglaban kay Rinan. Dahil naniniwala si Makagi sa kanya, nagreklamo si Krona tungkol sa biglaang pagkawala ni Kazani at tinanong kung alam niya kung nasaan siya. Samantala, sina Kazani at Rinan ay nakita sa isang underground bunker na pinagmamasdan ng isang malaki, nakakatakot, at kumikinang na mahiwagang bagay habang sila ay nag-uusap. Di nagtagal, tinanong ni Kazani si Rinan kung mayroon siyang mga update para sa kanya, at sinabi sa kanya ni Rinan na isang mangkukulam na nagsasabing mensahero ng Tore ang nagpadala sa kanya upang sabihin kay Kazani na binihag niya ang lahat ng tao sa bayan. Nang mga oras ding iyon, nagising si Takameya sa mga bisig ni Kagari at huminto upang magpahinga sa isang bubong. Doon, nakita ni Kagari ang isang pangitain ng kanyang nakababatang sarili kasama si Takameya sa isang magandang damuhan na sinusubukang alalahanin ang kanilang pinagsamahang nakaraan, habang si Takameya sa kanyang pangitain ay patuloy na sinasabi sa kanya na ang lahat ng nawala sa kanila ay nasa paaralan. Nang marinig ito, nangako ang nakababatang sarili ni Kagari na patuloy siyang hahanapin at mananatili sa kanyang tabi. Pagkatapos ay bumalik siya sa realidad at sinabi kay Takameya na kailangan nilang mag-aral para sa paparating na pagsusulit, na nag-iwan kay Takameya na may natatalong buntong hininga. Pagkalipas ng ilang araw, habang sina Kagari at Takameya ay umaalis sa kanilang bahay upang simulan ang kanilang mga pagsusulit, isang masamang mangkukulam na nagngangalang Weekend, na nagsasabing siya ang utak sa likod ng kakaibang mahiwagang aparato sa bunker, ay binisita si Kazani sa kanyang opisina. Pagkatapos ng mga casualty, tinanong ni Kazani kung ano ang aparato. Nang ibunyag ni Weekend na ito ay isang bomba na may ganap siyang kontrol sa pamamagitan ng isang kontrata ng dugo na may kakayahang lipulin ang buong bayan, agad na sinubukan ni Kazani na makipagkasundo sa kanya upang hindi niya ipagwalang bahala ang bayan kapalit ni Takameya. Laking gulat niya, sinabi sa kanya ni Weekend na ang bomba sa ilalim ng lupa ay naroon para sa ibang layunin, hindi para sa pakikipagnegosasyon kay Takameya. Nalilito, humingi ng paliwanag si Kazani, ngunit sinimulan ni Weekend sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Kazani na alam nilang pareho na ginagamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang mapanatili ang isang hindi nakikitang harang na nakapalibot sa bayan na pinapatakbo ng kontrata, upang ang mga ordinaryong tao ay hindi masaktan ng mga mahiwagang pag-atake. Karaniwan, ang kapangyarihang ito ay hindi makakaapekto sa kanya ng malaki kung kakaunti lamang ang bilang ng mga tao na nasa panganib, ngunit kung mapipilitin si Kazani na protektahan ang buhay ng lahat ng tao sa bayan ng sabay-sabay, tiyak na mawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan at manghihina. Nang marinig ito ni Kazani, napagtanto niya ang plano ni Weekend, ngunit habang sinusubukan niyang pigilan ito, pinasabog ni Weekend ang magic bomb at sabay-sabay na pinasabog ang buong lungsod. Habang gumuguho ang mga gusali at kumakalat ang takot, si Kagari, na nasa paaralan at nagsusulat ng pagsusulit kasama si Takameya noong panahong iyon, ay dinala si Takameya sa bodega ng paaralan. Samantala, sinabi ni Weekend kay Kazani, habang siya ay humihingal dahil sa pagod, na ang kanilang pangunahing misyon ay pigilan siya, upang magawa ng mga mangkukulam sa Tore ang gusto nila. Sa sandaling mawala ng malay si Kazani, pinapunta siya ni Weekend sa kanyang mga tauhan. Nang mga oras na iyon, dumating sina Kagari at Takameya sa bodega, bumaba sa mga sistema ng imburnal, at tumakbo patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Nang panahong iyon, nakipagkita si Weekend kay Kazani pagkatapos siyang ikulong, sinabi sa kanya na alam niyang aabutin ng 1 linggo bago bumalik ang kanyang mahika, at nangakong huhulihin si Takameya bago ang panahong iyon. Sa ibang lugar, dumating sina Kagari at Takameya sa pagawaan ni Rinan, na tila isang kakaibang coliseum, at sinalubong sila ni Nakasomi, Rinan, at ilang iba pang mga mangkukulam na nagtatrabaho at nagsasanay doon.
Pagkatapos ng mga salita, hiniling ni Takameya kay Rinan at sa kanyang mga alipores na ipaliwanag ang nangyari sa labas. Habang sinasabihan siya ng mga kasinungalingan para hindi siya magambala, isa sa kanila ang bumunot ng baril mula sa isang libro at pinaputukan si Takameya ng 3 beses sa tiyan. Halos kaagad, sinuntok siya ni Kagari at sinimulang bugbugin ang iba, ngunit dahil sa paglipat ng pinsala, agad siyang natama ng bala at bumagsak. Nang makita ito, agad na tumalon si Takameya sa pagitan niya at ng kalaban, na nagpahinto sa laban. Habang humahakbang si Kasumi sa unahan para protektahan siya mula kay Rinan, pinabagsak siya ni Rinan at sinabihan si Takameya na kailangan nila siyang ikulong para sa kanyang ikabubuti. Nauunawaan ang kanilang kalagayan, binuhat ni Takameya si Kagari at sinundan si Rinan sa isang mahabang selda sa ilalim ng lupa, kung saan ikinulong niya sila at iniwan. Pagkalipas ng ilang segundo, habang sinusubukang lumipad ni Takameya gamit ang kanyang wallis, nagising si Kagari at sinabi sa kanya na hindi sila maaaring gumamit ng mahika doon sa ibaba. Pagkatapos nito, tiniyak niya kay Takameya na maayos ang kanyang kalagayan, pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang lahat ng nangyayari ay maaaring dahil nalaman ng kanyang ina na nasira ang mga selyo nito, or wala na ang proteksyon ng kanyang ina sa bayan. Dahil tila totoo ang huli, sinabihan ni Kagari si Takameya na huwag mag-alala dahil alam niyang gagaling si Kazani sa loob ng 1 linggo. Habang patuloy silang nag-uusap, isa sa mga voodoo doll ni Weekend ang nahulog sa kanilang selda at nagpatugtog ng voice message ni Weekend sa kanilang dalawa. Nang marinig ito, agad silang sinira ni Kagari, at habang agad na dumiretso si Weekend sa kanilang selda, binutis ni Kagari ang pader upang makatakas sila ni Takameya bago dumating si Weekend. Di nagtagal, naglakad sila sa sistema ng tunnel hanggang sa makarating sila sa ibabaw at matagpuan ang buong bayan na nagliliyab. Agad na napaiyak si Takameya habang karga si Kagari at sinisisi ang sarili sa sanhi ng lahat ng ito. Bagamat totoo iyon, tiniyak sa kanya ni Kagari na ligtas ang lahat ng sibilyan, ngunit nagbabala na kung hindi nila gagawin ang kailangan nilang gawin sa tamang oras, malapit nang mangyari ang tunay na trahedya. Gayunpaman, ipinaalala ni Kagari kay Takameya kung paano niya ito binuhay muli matapos siyang ipetrify ni Medosa, pagkatapos ay tinanong kung handa ba siyang magtiwala sa kanya na gawin din ito ngayon. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Takameya na hindi na niya maaaring sayangin ang oras sa pagrereklamo, kaya humingi siya ng paumanhin sa pag-alis at hiniling kay Kagari na sabihin sa kanila kung ano ang gagawin. Walang pagsala, sinabihan siya ni Kagari na sundan siya sa isang sagradong lugar sa downtown, at pumayag si Takameya. Habang naglalakad sila sa mga guho ng lungsod, ipinaliwanag ni Kagari na plano ng kaaway na pasukin ang workshop pagkatapos nito, at idinagdag na kailangan nilang makarating doon bago iyon. Nalilito, tinanong siya ni Takameya kung maayos ba ang kalagayan ni Narinan at ng iba pa. Bagamat tiniyak sa kanya ni Kagari na maayos naman, pinayuhan pa rin siya ni Takameya na makarating sila sa kanilang destinasyon bago lumubog ang araw upang maiwasan ang mga hindi gustong emergency. Nang maayos na ang sitwasyon, sinimulan siyang tanungin ni Takameya kung bakit hindi sila maaaring gumamit ng mahika. Upang masagot ang kanyang tanong, ipinaliwanag muna ni Kagari ang kontrata na mayroon si Kazani upang mapanatili ang harang na nagpoprotekta sa lungsod at mga sibilyan. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang kontrata sa harang ng bayan ang kinakailangan upang pahintulutan ang workshop witch na gumamit ng mahika, na nagpapaliwanag kung bakit hindi silang lahat maaaring gumamit ng mahika ngayong nakababa na ito. Habang bumababa sila sa isang tunnel ng subway, sa wakas ay naunawaan ni Takameya kung bakit madaling nahuli at nabilanggo si Kazani ni Weekend. Di nagtagal, tinanong niya si Kagari kung nasaan ang mga ligtas na sibilyan sa kasalukuyan, at sinabi nito sa kanya na kasalukuyan silang nakahiwalay sa isang alternatibong dimensyon habang hinihintay ang pagbabalik ni Kazani. Sa puntong iyon ng talakayan, nagsimulang dumulas sina Takameya at Kagari sa isang makitid na paamano upang makarating sa isang lugar. Sa kalagitnaan, natarante si Takameya at nahulog mula sa paamano, ngunit agad siyang hinabol ni Kagari, hinawakan siya sa ere, at bumagsak kasama niya sa kumikinang na berdeng lupa.
Habang nagpapagaling sila mula sa pagkahulog, isang workshop witch na biglang sumugod patungo kay Rinan ang nagsiwalat ng lahat ng totoong larwang may temang bomba na nakakabit sa kanyang katawan, at sinabi sa kanya na nagbanta si Weekend na pasasabugan sila kung hindi niya dadalhin si Takameya sa kanya sa loob ng 30 minuto. Nang mga oras na iyon, sina Kasomi, Koraishi, at ang iba pa niyang grupo ay nasa isang magandang lugar sa kanilang paaralan, palihim na nag-ESP kay Weekend, habang banihag niya ang 7 nakapiring na mangkukulam sa workshop sa bakuran ng paaralan, bawat isa ay may mga bombang nakatali sa kanilang mga katawan. Habang inuutusan sila ni Kasomi, na-corner si Kagari at inatake ng isang mangkukulam na nagngangalang Gibraltar at ng kanyang golem na bato, habang si Takameya ay naiwan. Matapos siyang ihampas sa lupa, ay nalalayan siya ni Gibraltar na tapusin, ngunit nang malapit na niya itong tapusin, naiwasan ni Kagari ang atake, lumapit sa kanya, at pinatumba siya gamit ang isang napakalakas na sipa sa tuhod bago ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay kasama si Takameya. Samantala, nalaman ni Rinan mula sa isa sa kanyang mga nasasakupan na hindi sinasagot ni Nakagari at Takameya ang telepono ng bilangguan, at nagsimulang mag-isip kung paano sila makontak dahil hindi nila maaring ipagsapalaran ang pagpunta sa bilangguan para kunin ang mga ito. Habang ginagawa niya ito, isa pa sa kanyang mga kasamahan na pinag-aaralan ang mga bomba sa katawan ng mangkukulam mula nang dumating ito ay sa wakas ay naunawaan ito. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang simpleng pag-set up ng bomba na walang blood contract, pagkatapos ay idinagdag na kung maaari nilang gamitin ang mahika, maaari nila itong paalisin sa pamamagitan ng isang dispel ointment. Habang pinoproseso ito ni Rinan, isang ikatlong nasasakupan ang dumating dala ang balita mula kay Kasomi, na nagsasabi sa kanila kung nasaan si Weekend ngayon at ibinalita ito sa kanya. Samantala, nagising si Krona at nakita ang buong bayan na sira-sira, at hiniling sa kanyang mayordomo na ipaliwanag ang nangyari. Matapos marinig ang lahat, agad siyang bumangon sa kama at nagbihis para manghuli kay Weekend. Nang mga oras ding iyon, sa wakas ay nakarating si Nakagari at Takameya sa puso ng bayan, kung saan matatagpuan ang sagradong kumikinang na puno na ginamit ni Kazani upang bumuo ng kontrata ng harang upang makagawa ng pansamantalang kontrata si Takameya sa bayan habang wala si Kazani. Habang ginagawa nila iyon, isinama ni Rinan ang isa sa kanyang mga nasasakupan, si Natsomi, kasama ang nakagapos na mangkukulam sa bakuran ng paaralan, at hiniling kay Weekend na dagdagan ang timer sa mga bomba upang makuha nila si Takameya. Nang tumanggi si Weekend, talagang nagalit si Rinan at handang lumaban, ngunit binalaan siya ni Weekend na huwag gawin iyon dahil, sa kabila ng pagiging mahina, kung mawawalan siya ng malay, sisabog ang mga bomba. Sa oras na ito, napagtanto ng grupo ni Nakasomi at Koraishi, na nagmamasid, na si Weekend ay may kasama sa paaralan na tumutulong sa kanya sa paglalagay ng mga bomba, kaya agad silang nagtungo upang hanapin at lipulin siya. Habang nauubos ang oras, sinabihan ni Rinan si Natsomi na hintayin ang kanyang tawag bago umatake upang mabigyan nila ng oras si Nakasomi at ang kanyang grupo na mahanap ang mangkukulam na may bomba. Samantala, tinuruan ni Kagari si Takameya sa lahat ng bagay na dapat niyang gawin upang maayos na mabuo ang kontrata sa bayan. Nang matapos siya, naglakad si Takameya patungo sa takot na tatlo na may 30 segundong natitira sa timer, nag-concentrate ng lubusan, at matagumpay na nabuo ang kontrata. Sa sandaling natapos ni Weekend ang countdown, pinaalis ni Koraishi ang mga bomba sa katawan ng mangkukulam, na nagligtas sa kanya, at agad na sumugod sina Rinan at Natsomi kay Weekend upang pigilan siya sa pagbomba sa iba pang mga mangkukulam. Sa daan, bumalik sa kanila ang kanilang mahiwagang kapangyarihan salamat sa pagbuo ng kontrata ni Takameya, at hindi lamang nila pinaalis ang mga bomba, kundi nagawa rin nilang pigilan si Weekend. Di nagtagal matapos siyang ikulong sa isang espesyal na selda laban sa klase ng mahika, si Rinan, na nag-aalala kung gaano kadali nilang mahuli si Weekend, ay binisita siya kasama si Natsomi sa kanyang selda at binalaan siyang kumilos ng naayon upang maiwasan ang pagkawasak. Habang paalis na siya, tinawag ni Weekend ang kanyang atensyon, isiniwalat na sinadya niyang hinayaan silang hulihin siya, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang robo upang ipakita ang bomba at mga granada na nakasukbit sa kanyang katawan. Bago pa man makapag-react si Rinan, pinasabog ni Weekend ang mga bomba, na ikinasugat ni Rinan at Natsomi,
Pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang sarili nang dumating ang isa sa kanyang mga nasasakupan upang ibigay sa kanya ang kanyang robo. Sa mismong sandaling iyon, natambo si Takameya dahil sa sakit ng ulo at sinabi kay Kagari, na humawak sa kanya, na si Narinan at Natsomi ay nasaktan. Habang nahihirapan siya sa sakit, biglang nahila ang kanyang subconscious sa kawalan ng ulirat ni Weekend, kung saan dinala siya nito sa workshop ni Rinan, ibinunyag ang kanyang maliliit na larwang bomba na nakalagay sa lahat ng dako, at pinasabog ang mga ito. Habang bumalik sa realidad si Takameya, pinakawalan niya ang kanyang mga kapangyarihan, hindi pinansin ang babala ni Kagari, at pinagaling si Narinan, Natsomi, at lahat ng mga mangkukulam sa workshop na nahuli sa pagsabog. Nang makita ito, umalis si Weekend at ang kanyang nasasakupan sa eksena ng kontento, habang sa wakas ay nahuli ng grupo ni Nakasomi at Koraishi ang gumagawa ng bomba ni Weekend at pinahirapan ni Crow na ang isa sa mga tauhan ni Weekend para sa impormasyon. Di nagtagal, pinatumba ni Kagari si Takameya upang pigilan siyang gamitin ng labis ang kanyang mga kapangyarihan, pagkatapos ay naglakad papunta sa isang madilim na silid sa kanilang paaralan at inihiga si Takameya sa kama upang makatulog mula sa kanyang pagkapagod. Sa kanyang panaginip, natagpuan ni Takameya ang kanyang sarili sa lumang silid-aralan ng kanyang ina at pinanood ang kanyang nakababata at malamayan na pag-iisip, tumayo muli, at umupo. Pagkatapos, nakita niya ang ibang mga estudyanteng binubuli siya, ngunit bago pa man siya gumawa ng kahit ano, narinig niya ang isang mas batang Kazani na nasa likuran niya na malakas na sumisigaw dahil sa isang bagay na walang kaparikan. Agad na lumingon ang buong klase upang tumitig sa kanya na parang isa siyang uri ng itinakwil, ngunit tumugon si Kazani sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanila ng walang pakundangan bago napansin si Kumachi na nagmamakaawa na maging kaibigan niya. Sa puntong iyon sa panaginip, nawala si Takameya at natagpuan ang kanyang sarili ilang taon sa hinaharap na pinapanood ang kanyang nakababatang sarili na bumaba ng bus sa isang malungkot na kalsada na may malaking backpack sa likuran niya, at ang nasa hustong gulang na si Kazani sa tabi niya bago sumunod sa kanyang villa. Tulad ng unang panaginip, nawala siyang muling nagpakita sa villa ni Kazani, at pinanood ang nakababatang Kagari na nagsasabi sa kanyang ina na siguraduhin siya at si Takameya ay pumapasok sa iisang paaralan at klase ng magkasama. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, nawala muli si Takameya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nagpakita siya sa isang makulay na mundo at kasama si Makagi, na tinanggap siya sa mundo ng pantasya ng bayan na nakaupo sa tabi niya. Nang makita kung gaano nalilito si Takameya, ipinaliwanag ni Makagi na naranasan niya lang ang mga alaala ni Kazani, pagkatapos ay binalaan siyang huwag magtagal doon dahil kung hindi ay mawawala ang kanyang realidad. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Makagi at dinala si Takameya ng mas malalim sa puso ng mundo. Doon, ipinakita sa kanya ni Makagi ang isang magandang silid na pinalamutian ng mga kumikinang na bituin, halos parang kalawakan, at sinabi sa kanya na ang bawat maliit na bituin ay kumakatawan sa isang buhay. Sa karagdagang pagpapaliwanag, muling ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang salamangkero na nagbuburya ng alaala at sinabi kay Takameya na ang mga sibilyang hindi mahiwaga mula sa kanilang bayan, kabilang si Kumachi, ay itinatago doon at babalik sa normal na ang kanilang mga alaala ay mabuburya kapag natalo si Weekend. Habang tumutugon si Takameya, si Kasomi ay nasa totoong mundo na nakasakay sa kanyang Mega Voodoo Teddy habang nakikipaglaban siya sa isa sa mga minion ni Weekend na nakasakay din sa parehong Mega Teddy ngunit mas madilim. Matapos suntukin at baliin ang isa't isa na parang dalawang galit na dating mag-asawa na nag-aaway para sa kanilang laruan, sa wakas ay inihampas ni Kasomi ang minion sa lupa. Nang may tayo muli ng minion ang kanyang teddy bear, patuloy na sinasampal ni Kasomi ang witch hanggang sa masawi ito, ngunit ginaya ng teddy bear ng minion ang kanyang galaw at ibinalik ang mga sampal sa bilis ng kidlat habang pinapanood sila ng grupo ni Koraishi mula sa ligtas na distansya, takot tumulong habang sinisigawan sila ni Kasomi na tulungan siya. Sinuntok ng minion ang lokasyon ng witch, dahilan para matambo si Kasarin para masawi. Walang pag-aalinlangan, pinasalubong ni Kasomi ang kanyang teddy bear, ngunit nang bumalik siya sa laban, sinuntok siya ng minion sa lupa at lumapit upang tapusin siya. Samantala,
isa sa mga mangkukulam ni Rinan, si Aturi, na Pipi, ay binisita sina Kagari at Takameya at pinaabot sa kanyang kapareha sa pagsasalita na puppet ang isang scroll na naglalaman ng ilang mahiwagang impormasyon, pati na rin ang impormasyon ni Weekend kay Kagari. Nang matanggap ang impormasyon, sinabihan sila ni Kagari na bantayan si Takameya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang roba at ipinaliwanag na aalis siya upang labanan si Weekend ng mag-isa dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa paglalagay kay Takameya sa kalagayang kinalalagyan niya. Nang mga panahong iyon, habang malapit ng tapusin ng minion ni Weekend si Kasumi at ang kanyang Mega Teddy Bear, biglang nagpakita si Medosa at sinira ang minion at ang kanyang itim na teddy bear gamit ang kanyang petrification magic. Pagkatapos, banihag niya ang kanyang mga tauhan sa kanyang malaking ahas, pinagalitan sila dahil sa takot sa isang mahinang kaaway, at tumakas kasama sila upang makatakas sa witch na humahabol sa kanya. Di nagtagal, hinawakan ni Kagari ang espada ni Aturi, lumipad patungo sa simbahan kung saan kasalukuyang nagtatago si Weekend, at agad siyang inatake. Nang maramdaman ang panganib, agad na pinasabog ni Weekend ang isang bomba at itinulak siya pabalik. Samantala, sinabi ni Makagi kay Takameya habang sila ay nasa alternatibong dimensyon na siya ang nagbura ng mga alaala nila ni Kagari noong sila ay bata pa. Habang sinasalakay siya ni Takameya dahil sa paggawa nito, isa pang alipores ni Weekend ang biglang nagpakita sa mundong iyon at inatake sila. Habang nagtatanggol si Makagi, patuloy na pinasabog ni Weekend ang simbahan at tinatanong si Kagari habang tumatalon ito sa lahat ng dako upang maiwasan ang mga pagsabog. Nang makabawi siya ng ilang paninindigan, sumugod si Kagari kay Weekend para sa isang pag-atake, ngunit tinangay lamang siya ng bomba. Sa loob ng ilang segundo, bumangon siyang muli at sumugod kay Weekend. Sa pagkakataong ito, nang sinubukan siyang bombahin ni Weekend, hiniwa niya ang pagsabog at nagawang hiwain ang kanyang buhok habang umiiwas. Nang makita ito, nagkunwaring sumuko si Weekend at pinuri si Kagari sa paggamit ng kanyang mahika para lamang sa depensa, kahit na wala si Takameya sa malapit upang bigyan siya ng walang katapusang mahiwagang kapangyarihan at kawalan ng kayang magagapi. Habang itinataas ni Kagari ang kanyang espada upang tapusin si Weekend, agad na umatras si Weekend at pinasabog ang kisame sa itaas nila, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga debris kay Kagari. Di nagtagal, nakabawi si Kagari mula sa pinsala gamit ang kanyang mahiwagang saplot sa apoy at sumugod kay Weekend. Ngunit nalampasan siya ni Weekend gamit ang kanyang mga bomba, hinayla siya palapit, at nagsimulang umungal. Habang ginagawa niya ito, ginamit ni Kagari ang reserbang mahika na hiniram niya mula sa pagsakay sa rocket launcher ni Takameya habang natutulog ito noong nakaraang gabi upang pasabugan si Weekend. Pagkatapos nito, tinalikuran niya si Weekend upang makaalis na siya. Sa kasamaang palad, bago pa siya makalayo, muling tumayo si Weekend, binombo siya palayo, tinawag ang kanyang mas malalaking laruan upang protektahan siya, at inihanda ang sarili para sa ikalawang round. Samantala, habang sina Makagi at Takameya ay tinamaan ng matinding putok mula sa alipores ni Weekend, pinabalik ni Makagi si Takameya sa totoong mundo ng biglaan at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanila ng mag-isa. Pagkagising, natagpuan ni Takameya ang kanyang sarili na walang damit at nataranta. Nang magbihis, tinanong niya sina Aturi at ang kanyang partner kung nasaan si Kagari, ngunit hindi nila siya pinansin at sinubukang pilitin siyang matulog muli. Bigla, tumunog ang partner ni Aturi na parang telepono, kaya lumabas siya ng kwarto upang makatanggap ng mahiwagang tawag. Sa kabilang banda, inabisuhan ni Makagi si Aturi tungkol sa kanyang sitwasyon, tiniyak sa kanya na naayos na niya ang issue. Binalaan din siya nito na ang alipores ni Weekend ay nagbabantang pasabugan ang bombang sinasabing itinanam niya sa lugar ng paglikas ng mga sibilyan sa loob ng 30 minuto, maliban kung isuko nila si Takameya at sabihin sa kanya na huwag itong malaman ni Takameya or manganib silang matuklasan ni Weekend at wakasan ang mundo. Nang mga panahong iyon, naglakad si Takameya papunta sa koridor, narinig ang kanilang pag-uusap, at agad na lumipad papunta sa simbahan. Samantala, pinahawak ni Weekend si Kagari sa kanyang mga higanteng laruan, pagkatapos ay mahiwagang pinagaling niya ang lahat ng kanyang mga sugat at ipinaliwanag kung paano niya ginugol ang isang buong taon sa pag-aayos ng simbahan at pag-set up ng bunker bomb upang maiwasan ang hindi kinakailangang paggamit ng kanyang mahika. Pagkatapos noon, pinasabog niya ang kanyang mga laruan at pinasabog si Kagari at inutusan siyang kunin ang katawan ni Kagari.
Nang hamupa ang alikabok, dumating si Takameya, hinawakan si Kagari, at nagmakaawa sa kanya na kunin ang mahiwagang kapangyarihan nito upang mabawi niya ang kanya at maipagpatuloy ang pakikipaglaban. Matapos makuha ang kapangyarihang kailangan niya, muling tumayo si Kagari, ginamit ang kanyang buong kapangyarihan, pinasabog ang Weekend Servant, at sinipa si Weekend gamit ang paa sa lupa. Kasunod nito, hiniling niya kay Weekend na ibigay sa kanya ang switch sa mga bombang itinago niya sa civilian evacuation site. Ngunit sa halip ay inactivate ni Weekend ang switch. Sa sandaling iyon, isang magic circle ang nagpakita sa ilalim ni Makagi habang siya ay nagpapalamig sa kabilang mundo at pinasabog siya. Habang hinahawakan ni Kagari si Weekend sa totoong mundo, inilipat ni Takameya ang realidad sa kabilang mundo kung saan naroon si Makagi at nasaksihan ang isang malaking pulang bola ng plasma na sumasabog at unti-unting sinisira ang lahat ng mga bituin sa silid na iyon. Habang tumutugon siya rito, nagsimulang umungal at magyabang si Weekend na parang isang sirang manika ni Annabelle. Dahil sa inis, sinampal siya ni Kagari, ngunit nang malapit na niya itong tanungin, sinira ni Takameya ang huling selyo na nagpapanatili sa puting prinsesa, or Evermillion, na nakakulong sa kanyang katawan. Naglabas siya ng isang malaking pagsabog ng enerhiya mula sa kanyang katawan upang iligtas ang mga sibilyan sa Netherrealm at bumagsak pagkaraan ng ilang sandali dahil sa pagod. Habang sumusugod si Kagari patungo sa kanya, nagpakita si Takameya sa loob ng makulay na harang ni Evermillion sa loob ng kanyang katawan at tinulungan siyang maunawaan na kailangan niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan upang mabawi ang lahat ng mga tao at gusaling pinasabog ng nakakainis na mangkukulam na iyon. Pumayag si Evermillion sa kasunduan kapalit ng kanyang buhay. Bagamat kusang isinuko ito ni Takameya, ipinaalam din niya sa kanya na kung masasawi siya, masasawi din si Kagari, dahil magkaugnay ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, napagkasunduan pa rin ni Takameya ang kasunduan. Pagkatapos ay bumalik siya sa normal na mundo na parang basura dahil sa paglalagay niya sa panganib ng buhay ni Kagari dahil sa kanyang pagiging makasarili, at sa huli ay nagpakawala ng isang megaton ng mahiwagang enerhiya na halos agad na nagpabalik sa normal ng buong bayan. Pagkatapos, pinilit niya ang sarili na manatiling gising at sinabi kay Kagari, na seryosong nag-aalala sa kanya, ang tungkol sa kasunduang ginawa niya kay Evermillion. Laking gulat niya, sa halip na magalit, niyakap ni Kagari ang kanyang lalaki, nanumpa na hindi hahayaang may mapahamak sa kanilang dalawa, pagkatapos ay tumayo at inutusan si Evermillion na gamitin ang kanyang buhay upang tuparin ang isang pangakong minsan nilang ginawa. Nang mawalan ng malay si Kagari, agad na sinubukan ni Takameya na suriin siya, ngunit tinusok siya ni Weekend sa likod at nagsimulang magreklamo kay Takameya na nadismaya na napigilan ni Kagari ang kanyang mga plano sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa kanya. Napansin ang kanyang pagkagambala, hinayla ni Takameya ang kutsilyo mula sa kanyang likod at itinulak si Weekend sa lupa. Gayunpaman, sa halip na tapusin siya ng tuluyan, tinusok ni Takameya ang sahig at ginamit ang Tok no Jutsu upang subukang ayusin ang sirang mangkukulam. Sa kasamaang palad, bago pa niya matapos ang kanyang pagsasalita, sumuko ang kanyang katawan at siya ay bumagsak. Nang makita ito, tinawanan ni Weekend ang kanyang kawalang isipan, tumayo muli, at pinagaling ang kanyang alipin sa sugat upang mabuhay ito ng sapat na panahon para sa kanilang susunod na pagkikita. Nang matapos na pagalingin ng kanyang alipin si Takameya, lumabas si Weekend ng simbahan kasama ang kanyang alipin na nagmamarka ng kanilang susunod na gagawin at umalis na lang sa pinangyarihan na parang pumunta siya roon upang sumamba. Sa kasamaang palad para sa kanya, bago pa siya makalayo, nakasalubong niya si Krona na galit sa kanya at buong pusong sinundan siya sa isang lugar. Samantala, si Aturi na nasa labas mismo ng simbahan mula nang dumating si Takameya, ay agad na lumipad papasok sa simbahan at nakita si Takameya na hawak ang isang walang malay na Kagari sa kanyang mga kamay. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang bayan, tinawagan sila ni Makagi sa pamamagitan ng puppet partner ni Aturi at ipinaalam kay Takameya at sa iba pa na nakakagulat na bumalik na sa normal ang mga bagay-bagay sa Netherrealm, at idinagdag pa na nawawala na rin ang mga bituin. Sinabi niya iyon, inutusan niya si Aturi na ay lapit ang partner nito kay Takameya, ngunit habang pinupuri niya si Takameya sa mahusay na paggawa, humagulgol si Takameya at sinabi sa kanya na masasawi na si Kagari. Nang mga oras na iyon, nagsimulang magsalita ng malaki si Weekend kay Crow na habang naglalakad sila sa masasayang kalye at hinamon siya sa isang away.
Kaya masayang nilabanan siya ni Krona. Pagbalik sa simbahan, matapos malaman ang lahat ng nangyari sa ngayon, tinanong ni Makagi si Takameya kung kumusta na si Kagari. Bilang tugon, sinabi ni Takameya sa kanya na kahit hindi na siya humihinga, mainit pa rin ang pakiramdam ng kanyang katawan na parang nasa koma. Nang marinig ito, sinabi ni Makagi kay Takameya na hindi dapat isakripisyo ni Kagari ang kanyang buhay para sa kanya kung pumayag na itong ibigay ang kanyang buhay para sa bayan. Gayunpaman, bago magtapos, tinanong niya si Takameya ng ilang karagdagang tanong tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling binanggit ni Takameya ang bahagi kung saan sinabi ni Kagari kay Evermillion na tinutupad niya ang isang pangako, sinabihan ni Makagi si Aturi na gumuhit ng isang volume Sangha Magic Circle sa sahig at ilagay si Kagari sa gitna, pagkatapos ay sinabihan si Takameya na sundin ng tama ang kanyang mga tagubilin upang iligtas si Kagari. Samantala, pinigilan ni Crow na si Weekend sa kanyang mundo sa ilalim ng dagat matapos siyang madaling talunin. Pagkatapos ay sinabihan niya ito dahil sa pagiging mahina at isiniwalat ang lahat ng mga alipores ni Weekend, na lahat ay nabihag niya kanina. Di nagtagal, ikinalungkot ni Weekend ang kanyang mga nabigong plano, na sinasabing dapat sana ay nasawi si Takameya matapos maibalik ang bayan at isuko ang kanyang mga kapangyarihan sa kanya. Habang patuloy siyang umuungal, hiniwa ni Takameya ang daliri nito ayon sa mga tagubilin ni Makagi at pinatulo ang ilan sa kanyang dugo sa katawan ni Kagari. Gayunpaman, nang utusan siya ni Makagi na halikan si Kagari sa labi habang binibigkas ni Aturi ang isang orasayon, nahiya ang ating bida at tumanggi. Dahil dito, sinabi ni Makagi kay Takameya na hindi kinuha ni Kagari ang kanyang lugar sa kanyang kontrata kay Evermillion, kundi nasawi sa pamamagitan ng pagsira sa personal nitong kontrata sa kanya. Dahil ganoon nga, sinabi ni Makagi sa kanya na kailangan nilang i-resign agad ang kontrata, kaya ang ritual. Gayunpaman, dahil si Takameya ay isang duwag na walang gulugad, sa huli ay hinalikan niya ang noo nito. Nang walang nangyari, sinubukan ng partner ni Aturi na pilitin si Takameya na subukang halikan siya sa labi sa pagkakataong ito, ngunit sa huling minuto, biglang huminga muli si Kagari at iminulat ang kanyang mga mata, na nag-iwan kay Takameya na labis na masaya. Nang mga panahong iyon, patuloy na inilalantad ni Crow na ang maraming depekto sa master plan ni Weekend hanggang sa dumating si Kazani dala ang kanyang familiar, inalis ang kalahati ng kanilang mundo sa ilalim ng dagat, at pagkatapos ay isiniwalat na kahit na nabawi niya ang kanyang kapangyarihan sa loob lamang ng 20 oras matapos itong mawala, nagpahinga siya ng buong linggo upang magsaya sa bilangguan. Ngayong nakalabas na siya, hiniling niya kay Crow na naibigay sa kanya si Weekend para sa isang maayos na pagsaway at pagpapahirap, ngunit nakipaglaban muna si Crow na sa kanya bago iyon gawin. Nang matapos ang kanilang labanan pabor kay Kazani, dinala ni Makagi ang subconscious ni Takameya sa isang paglalakbay pabalik sa alaala. Doon, nasaksihan niya ang batang Kagari na nangangakong palalayain si Takameya sa kanilang kontrata at ibabalik sa kanya ang kapangyarihang ginagamit niya para sa kanya kung sakaling kailanganin niya ang kapangyarihan nito or malapit ng masawi. Ngayong nasabi na niya ang pangakong iyon, nagalit si Evermillion dahil nagawa niya ito at sinabi kay Takameya na dahil teknikal na iniligtas niya ang bayan ng mag-isa, kinailangang kanselahin ang kasunduan para sa kanyang buhay. Gayunpaman, ibinalik ni Makagi si Takameya sa totoong mundo kung saan siya nagising, nakita si Kagari na mukhang malusog at masigla, at naglakad papunta sa paaralan kasama niya habang unti-unting bumabalik sa normal ang buhay para sa kanila.